Si Sakuta ay isang Sigma Chad wannabe na talagang isang taunan at hindi kumukuha ng asarol. Ngunit nagbabago ang lahat nang makatagpo siya ng isang mabangis na kuneho na batang babae na hindi nakikita. Gayunpaman napansin siya ni Sakuta sa pag-aakalang nawala siya sa Playboy Mansion ngunit napansin din niya na walang makakakita sa kanya. Patuloy siyang nakatitig sa kakaibang sisiw na ito at nagulat siya na talagang nakikita niya ito. Sinabi sa kanya ni Sakuta na kilala niya siya bilang si May, isang senior sa kanyang high school at isang celebrity na gustong makuha ng sinumang dudes. Binabalaan siya nito na kalimutan ang lahat ng nakita niya ngayon at huwag makisali sa kanya. Kinabukasan nagising si Sakuta kasama ang kanyang kapatid na si Kaide sa tabi niya at gusto niyang ibahagi ang magandang dating pag-ibig sa Alabama sa kanyang kapatid. Sinabi niya sa kanya na magsimulang matulog sa kanyang sariling kama at sa palagay niya ay dahil nagising siya na may pinanibik para sa kanyang mahal na kapatid. Nang maglaon sumakay si Sakuta sa isang tren kasama ang kanyang kaibigan si Kanemi papunta sa paaralan at nagtanong kung gusto niya ang mga kuneho na babae kung saan siya ay tumugon na malugod niyang sasakal sa kanilang mga medyas. Tinanong siya ni Sakuta kung titignan niya ang isang random na kuneho na babae sa publiko at sinabi ni Kanemi na gagawin niya ito nang hindi kumukurap. Dumating sila sa school at kasama nila si Mai. Tinanong ni Sakuta si Kanemi kung nakikita niya si May na sinabi niyang oo. Curious si Sakuta kung anong klaseng tao siya dahil palagi siyang nag-iisa at ikinatutuwa ni Kanemi na hindi lang nahuhumaling si Sakuta sa kanyang childhood friend na si Shoko. Ang kasintahan ni Kanemi si Saki ay nagpakita at hinayla si Kanemi palayo habang nagbibigay ng nakamamatay na titig kay Sakuta. Nalaman ni Sakuta na ang dahilan kung bakit laging malungkot si Mai ay dahil marami siyang naiwan sa klase dahil sa trabaho nito bilang isang celebrity at naging mahirap para sa kanya na makipagkaibigan. Pagkatapos ay hinarap ni Saki si Sakuta, sinabihan siyang ihinto ang pakikipag-usap kay Kanemi pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa insidente sa ospital ni Sakuta. Sinusubukan niyang takutin si Sakuta ngunit kalmado siyang iniihaw dahil sa pagiging insecure at palaging kumikilos na parang may regla. Pagkatapos ng klase nakita ni Sakuta si Mai sa estasyon ng tren at sinusubukan ng isang lalaki na kunan siya ng litrato ngunit hinaranggan siya ni Sakuta at tinawag siyang kilabot. Nagpasalamat si Mai kay Sakuta sa pagtulong sa kanya at sabay silang sumakay ng tren pauwi. Pagkatapos ay sinabi ni Sakuta na huwag kalimutan ang damit ng kuneho at gamitin ito bilang kanyang materyal sa kasiyahan sa gabi ngunit hindi iniisip ni Mai na maging materyal para sa mga lalaki na gamitin sa gabi. Pagkatapos ay interesado si Mai sa mga alingaw-ngaw kung saan na-hospital si Sakuta ng 3 estudyante na naging dahilan upang hindi siya magkaroon ng mga kaibigan ngunit sinasagot ni Sakuta sa pagsasabing mayroon siyang 2 kaibigan. Sinabi sa kanya ni Mai na sabihin sa iba kung mali ang mga chismis ngunit walang pakialam si Sakuta dahil pakiramdam niya ay walang kabuluhan ang kahit na subukan kapag ang mga tao ay nagkalat ng chismis at pinipilipit ito na parang ito ang katotohanan. Pagkatapos ay tinanong siya ni Sakuta kung bakit niya sinuot ang costume noong isang araw. Sinabi sa kanya ni Mai na sikat na siya mula pa noong bata pa siya at habang masaya ito sa simula unti-unti itong naging stress nang malaman ng lahat kung sino siya kaya gusto niyang pumunta at manirahan sa isang mundo kung saan walang nakakakilala sa kanya. Isang araw nagpunta siya sa aquarium at nakitang pinagbigyan ng mga Diyos ng anime ang kanyang hiling kaya walang makakita sa kanya. Noong una akala niya ay isang fluke ngunit nagpunta siya sa isang cafe at hindi siya nakikita ng lahat. Idinagdag ni Mai na nakikita pa rin siya ng mga tao sa ilang mga lugar kaya napagpasyahan niyang maglibot na may suot na costume ng kuneho upang makita kung saan pa siya hindi nakita ng mga tao. Pagkatapos pumunta sina Mai at Sakuta upang bumili ng tinapay ngunit ang cashier ay hindi tumugon kay Mai at tumugon lamang kay Sakuta. Nakapagtataka si Mai na talagang naniniwala si Sakuta sa kanyang cheesy na katarantiduhan ngunit may karanasan si Sakuta sa ganitong uri ng kalokohan at tinawag niya itong adolescent syndrome, isang syndrome na napapabalitang nangyayari. Pagkatapos huminto sila sa apartment ni Sakuta dahil may gustong ipakita sa kanya si Sakuta. Dinala niya siya sa kanyang silid at sinimulang habarin ang kanyang mga damit upang ipakita sa kanya ang isang galo sa kanyang dibdib. Hinawakan ito ni Mai at nagsimulang gumawa ng masasayang ingay si Sakuta. Ipinaliwanag niya na ang kanyang peklat ay sanhi ng syndrome at nagdagdag siya ng isa pang halimbawa na nagpapakita ng larawan ng kanyang sugatang kapatid na babae. Ipinaliwanag niya na si Kaide ay nabuli lang sa internet, hindi kailanman pisikal na inatake at nagsimulang magtamo ng mga sugat sa kanyang katawan nang wala saan. Nagising si Sakuta isang araw na may sugat sa kanyang dibdib, ipinadala sa ospital at iyon ang naging alingaw-ngaw niya sa ospital.
Biglang pumasok si Kaide sa kwarto at nagsimulang magsabunot sa pag-aakalang si Mai ay isang call girl. Pinatahimik siya ni Sakuta at ipinakilala ni Mai ang kanyang sarili na nagpalungkot kay Kaide na kailangang ibahagi ng kanilang kapatid ang kanyang pagmamahal sa ibang tao. Iniisip ni Sakuta na ang kaso ni Mai ay kapareho ng kay Kaide sanhi ng adolescent syndrome. Pinayuhan ni Sakuta si Mai na bumalik upang magpakita ng negosyo dahil sa tingin niya ay gusto niya iyon at nagagalit si Mai para sa kanya na mag-isip ng ganoon. Umalis siya at ilang araw siyang hindi pumapasok sa paaralan. Pagkatapos nagsimulang hanapin ni Sakuta ang dahilan kung bakit iniwan ni Mai ang show business sa unang lugar ngunit nakakakita lang ng ilang walang katuturang tsismis. Sa kanyang part-time na trabaho si Sakuta ay patuloy na ginigipit ng isang babaeng reporter na nagngangalang Fumika na gustong i-cover ang kanyang insidente sa ospital ngunit hanggang ngayon patuloy na tumatanggi si Sakuta. Sa paaralan nagpaalam si Sakuta sa kanyang pangalawang kaibigan si Futaba at tinanong siya kung posible bang maging invisible ang isang tao. Binigyan niya siya ng isang teorya na ang isang bagay ay umiiral lamang kung may nagmamasid dito na ginagawa itong hindi nakikita kung walang sino man ang nagmamasid dito. Pagkatapos na pagtanto niya na umiral lamang si Mai noong siya ay sikat at sa kanyang kasalukuyang estado. Walang nakakakita sa kanya at baka mawala siya. Natarante si Sakuta at tumakbo sa kanyang apartment at si Mai ay naghihintay sa harap nagugutom dahil wala siyang mabibaylan kahit ano dahil hindi siya nakikita ng maraming tao. Kinabukasan ipinakita ni Futaba kay Sakuta ang teorya sa likod ng Mai syndrome na tinatawag na Schramarka ng talata Dinger's cat. Naglagay siya ng pusa at lason sa loob ng isang kahon bago ito isara. Siya ay nagtanong kung ang pusa ay patay o buhay at siya ay sumagot na ito ay hindi maliban kung buksan mo ang kahon at obserbahan ang pusa ibig sabihin ay alam mo lamang na mayroong o nangyayari kung pagmamasdan mo sila. Pagkalipas ng ilang linggo naggrocery sina Sakuta at Mai na parang mag-asawa. Ipinaliwanag ni Mai na ang karot na hawak niya at iba pang bagay ay mawawala kapag hinawakan niya ang mga ito. Nakita ni Sakuta ang kanyang pagkakataon na gamitin ang kanyang mga lusray at hiniling sa kanya na mawala siya sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang kamay. Nakikita ito ni Mai bilang isang imbitasyon at hinawakan ang kanyang kamay. Tinutokso siya nito dahil sa pag-iisip ng maruruming pag-iisip ngunit nagde-double siya at sinabi sa kanya ang bawat detalye ng kanyang pagkabulok. Ipinakita ni Mai ang kanyang mature charms at mas hinigpitin pa niya ang pagkakayakap sa kanya. Pagkatapos si Sakuta ay nasa sabik na makita ang kanyang apartment ngunit tumanggi siyang papasukin siya dahil naiinis pa rin siya matapos subukang payuhan siya ni Sakuta na bumalik sa pagiging isang celebrity. Sinabi niya sa kanya na hindi niya alam kung bakit siya huminto sa unang lugar ngunit ipinahayag ni Sakuta na alam niya at na si Mai ay huminto sa pagiging isang tanyag na tao upang makaganti sa kanyang ina pagkatapos na pilitin ng matandang asong babae si Mai sa isang swimsuit photoshoot nang wala siya. Sinampal siya ni Mai at nagudyok ito sa kanya na alalahanin ang kanyang nakaraan pakiramdam na pinagtaksilan ng sarili niyang ina na halos ginamit ang sarili niyang anak para sa pera. Sinabi sa kanya ni Sakuta na ang kanyang mapait na damdamin ang dapat na dahilan kung bakit dapat siyang bumalik sa pagiging isang celebrity. Pagkatapos ay tinanong siya ni Mai kung saan niya nakuha ang impormasyon at ipinaliwanag ni Sakuta na sinabi sa kanya ng reporter si Fumika na interesado rin siya sa adolescent syndrome. Tinanong siya ni Mai kung nakipagdeal siya kay Fumika at sinabi niyang oo sa presyo ng isang larawan ng kanyang natakot na dibdib. Tinatawag siya ni Mai na tulala dahil ang paparazzi ay nasa pintuan tinatakot siya at si Kaide. Pagkatapos ay direktang tinawagan ni Mai si Fumika at nag-alok kay Fumika ng deal. Sinabi sa kanya ni Mai na huwag ay publish ang larawan ng lalaki sa dibdib ni Sakuta at bilang kapalit si Fumika ay makakakuha ng isang eksklusibong panayam kay Mai dahil siya ay babalik bilang isang celebrity. Nang maglaon inamin ni Mai na totoo ang sinabi ni Sakuta at mahilig siya sa pag-arte at gusto niyang magpatuloy sa show business. Pagkatapos ay dumating sila sa kanyang apartment na katabi ng kanyang apartment at hiniling niya sa kanya na sumama sa kanya sa katapusan ng linggo. Ngunit isinara niya ang anumang pagkakataon para sa anumang kumikinang na paglalamon dahil sinabi niyang hindi ito isang petsa. Sinabi niya sa kanya na huwag malate o kanselahin niya ito. Pagkatapos ay si Sakuta ay naligo at sumisigaw sa kasabikan para sa petsa at si Kaide ay nag-aalala sa pag-arte samantalang ang totoo gusto lang niyang silipin ang kanyang kapatid. Makalipas ang isang linggo papunta na si Sakuta para sa date nang makita niya ang isang maliit na batang babae na umiiyak sa parke. Huminto siya upang tulungan itong mahanap ang kanyang hanggal na ina ngunit sinipa ng isang batang babae na sa tingin niya ay isang kilabot.
Ipinaliwanag ni Sakuta ang sitwasyon kasama ang maliit na bata na sumusuporta sa kanyang pahayag at ang paipong asong babae na sumipa sa kanya ay humingi ng paumanhin. Sinabihan niya si Sakuta na sipain siya pabalik para makaganti at sinipa ni Sakuta ang kanyang pisngi at huminto ang pulis. Matapos silang palayain ng mga pulis nagmadali si Sakuta na makipagkita kay Mai at nagalit siya na pinaghintay siya nito ngunit ipinagpatuloy pa rin ang petsa. Pagkatapos tinanong ni Mai kung bakit labis siyang nagmamalasakit sa isang babaeng katulad niya at sinabi sa kanya ni Sakuta na tumanggi siyang pumikit sa mga isyu ni Mai sa parehong paraan na ayaw maniwala ng mga tao sa adolescent syndrome ni Kaide maliban sa isang babae. Gusto ni Sakuta na maging kay Mai kung ano ang babaeng iyon kay Sakuta. Biglang nagalit si Mai nang marinig na babae ito at bumaba ng tren umalis sa date. Ilang taon na ang nakalilipas nakilala ni Sakuta ang isang batang babae na nagngangalang Shoko sa isang beach at siya ang nagligtas sa kanya mula sa depresyon sa mga sugat ni Kaide. Sumali si Sakuta sa parehong paaralang pinapasukan ni Shoko ngunit nalaman niyang hindi siya pumunta doon. Inamin ni Sakuta na in love siya kay Shoko at nagseselo si Mai. Pagkatapos nagpakita ang ina ni Mai pagkatapos makipag-ugnayan sa kanya si Mai para makipagkita. Naglalakad si Mai sa kanyang ina ngunit naglalakad siya sa Sakuta dahil hindi nakikita ng sariling ina ni Mai ang kanyang anak. Sinubukan ni Sakuta na sabihin sa basurahan na ina na mayroon siyang anak na babae na nagngangalang Mai ngunit hindi niya maalala. Nagsimulang mag-tweak si Sakuta na ngako na ay bomba ang kanyang isa pang anak na babae kung hindi niya maalala ngunit pinigilan siya ni Mai at lumayo ang ina. Pagkatapos lumibot si Sakuta sa mga tao tinanong sila kung naaalala nila si Mai ngunit walang nakakaalala. Tinawag ni Sakuta si Fumika para tanungin siya ngunit nakatanggap ng parehong resulta. Nagalit si Mai na makita ang lahat ng ito at gusto niyang umalis ngunit sinabi sa kanya ni Sakuta na magpatuloy at maghanap ng taong nakakaalala. Si Mai ay hindi kumbinsido kaya ginagamit ni Sakuta ang kanyang riye na sinasabi sa kanya na hindi pa rin niya ito kasama. Ang dalawa sa kanila ay nagpalipat-lipat sa tren sinusubukang humanap ng taong nakakaalala kay Mai. Pagkatapos tinanong ni Mai si Sakuta kung naaalala niya siya at sinabi sa kanya ni Sakuta ang bawat detalye mula sa kanyang mga melon hanggang sa kanyang pisngi sa kanyang kaibig-ibig na saloobin at maging sa kanyang social security number. Hinawakan niya ang kamay niya at noong una tinanggihan siya ni Mai ngunit nauwi sa pagtiklop. Mamaya napadpad sila sa isang hotel at gustong maligo ni Mai. Sinabi niya sa kanya na huwag sumilip ngunit sinabi ni Sakuta kay Mai na ang tunog ng tubig na umaagos sa kanyang mga kurbada ay higit pa sa sapat upang siya ay mabugbog. Pagkatapos tinawagan ni Sakuta si Kanami tinanong siya tungkol kay Mai at naalala ni Kanami. Nagulat si Sakuta at tinawagan niya si Futaba kung saan sinabi nito sa kanya na maaaring ang mga tao sa paaralan ang tanging lugar kung saan naaalala ng mga tao si Mai. Pagkatapos pumunta sina Sakuta at Mai upang bumili ng ilang damit na panloob at ilang proteksyon kung sakali. Even under the circumstances they're facing they enjoy this little trip nilang dalawa lang. Nangako si Sakuta na hinding-hindi siya makakalimutan o magdidikit siya ng pocky kung saan hindi sumisikat ang araw. Kinagabihan pareho silang hindi makatulog at iminungkahi ni Mai na maghalikan sila. Nakikita ito ni Sakuta bilang isang imbitasyon na palakpakan ang kanyang mga pisngi at sinisira nito ang kanyang pagkakataon na kunin ang kanyang unang halik. Bago matulog nagpapasalamat si Mai kay Sakuta sa hindi pagsuko sa kanya. Kinaumagahan nagising si Sakuta nang makita ang magandang si Mai sa tabi niya at sinisisi niya ito na hindi siya makatulog ng isang kindat. Pagkatapos bumalik sila at mas maraming tao ang hindi nakikita si Mai. Sa paaralan pumunta si Mai upang tingnan kung naaalala ng kanyang mga kaklase at sinabi ni Futaba kay Sakuta. Ang masamang balita ay mas maraming tao ang hindi nakakaalala kay Mai kasama na si Kanami. Biglang dumaan ang babae noong isang araw si Coco at tinanong siya ni Sakuta tungkol kay Mai ngunit iniisip lang nila ng kanyang mga kaibigan na siya ay isang weirdo. Pagkatapos pinipiga ni Futaba ang lahat ng kanyang lakas sa utak para magkaroon ng conclusion na makakalimutan ng mga tao si Mai kung matutulog sila. Napagtanto ni Sakuta na kung nakatulog siya noong isang gabi makakalimutan din niya si Mai. Pagkatapos ng paaralan pumunta si Sakuta sa kanyang part-time na trabaho ngunit ang kanyang isip ay nasa ibang lugar iniisip ang tungkol kay Mai at ang adolescent syndrome. Pagkatapos pumunta siya sa tindahan at bumili ng mga energy drink para hindi makatulog. Binuksan niya ang kanyang journal at isinulat ang lahat ng nangyari kung sakaling makalimutan niya. Kinaumagahan nagising si Sakuta na mukhang tae pagkatapos hindi makatulog at binigay niya kay Mai ang ik.
Sabay silang naglalakad papuntang school at optimistic pa rin si Mai na baka ngayon may makakita sa kanya. Ito ang unang araw ng pagsusulit at si Sakuta ay nagpupumilit na gawin ang mga ito inaantok. Pagkatapos nakilala niya si Futaba at napagtanto na siya ay natulog at nakalimutan ang tungkol kay Mai. Sa gabi patuloy na hindi natutulog si Sakuta habang naghahanap ng paraan. Sa paglipas ng mga araw lumalala ang kalagayan ni Sakuta at napansin ito ni Mai. Maya-maya bumili si Sakuta ng mga energy drink at nahuli siya ni Mai. Sinabi sa kanya ni Mai na tutulungan niya siyang mag-aral ngunit papayag lang siya kung magsusuot siya ng costume na kuneho. Hinihikayat ni Mai si Sakuta na kapag nakakuha siya ng perpektong marka bibigyan niya siya ng gantimpala. Hiniling sa kanya ni Sakuta na dilaan ang kanyang kilikili ngunit sa halip ay tumanggi siya. Humingi siya ng isa pang date at pumayag siya. Pagkatapos nagsimula silang mag-aral at tinuruan siya ni Mai gamit siya bilang isang halimbawa sa pag-aaral. Itinuro niya ang pagkakaiba sa pagitan ng seguridad at garantiya sa alpabeto ng Hapon. Sinimulan niya itong panunokso sa panahon ng pag-aaral at hinamples siya ng isang libro. Lumipas ang ilang oras at sinabi ni Mai ang tungkol sa kanyang kapatid na hindi taga-Alabama mula sa isang ina na may mas maliliit na pitchel kaysa sa kanyang Nedoka. Biglang nakatulog si Sakuta at isiniwalat ni Mai na nilagyan niya ng pampatulog ang kanyang inumin. Pinasasalamatan siya ni Mai sa pagsusumikap ng husto para sa kanyang kapakanan at umiiyak siya nagpaalam dahil mag-iisa na lang siya pagkatapos makalimutan siya ni Sakuta sa umaga. Kinaumagahan ginising ni Kaide si Sakuta para pigilan siyang malate. Bumangon si Sakuta at nahulog ang isang costume ng kuneho mula sa kanyang kama at naisip ni Kaide na para ito sa kanya at nagsimulang mag-tweak. Pagkatapos binuksan ni Sakuta ang kanyang journal at sinabi nito sa kanya na nakilala niya ang isang kuneho na babae na nagngangalang may isang buwan na ang nakalipas at kailangang maniwala si Sakuta sa sinasabi ng journal. Tumanggi si Sakuta na maniwala sa journal at pumasok sa paaralan. Sinabi ni Kainmai kay Sakuta na sa wakas ay nakakatulog na siya ng mahimbing. Biglang natarante si Sakuta at naramdaman niyang may nakatitig sa kanya sa school. Binigyan ni Futaba si Sakuta ng sulat na nagsasabi sa kanya tungkol sa konsepto ng pagmamasid na nagpapatunay sa pagkakaroon ng isang tao ngunit hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Futaba na nakita niya ang liham sa kanyang kwaderno ngunit hindi niya matindaan na isinulat niya ito. Ang liham ay nagsasabi kay Sakuta na kailangan niyang i-override ang kamangmangan ng mga tao sa isang tao sa pamamagitan ng paglikha ng dahilan para umiral ang taong iyon. Pagkatapos magsisimula ang pagsubok at nahihirapan si Sakuta sa pagkakaiba sa pagitan ng seguridad at garantiya sa alpabetong Hapon. Bigla niyang naalala ang isang taong nagtuturo sa kanya at ang kanyang mga alaala ni Matt ay pumasok na nagpaiyak sa kanya. Naalala niya ang bunny girl na minahal niya at mabilis siyang tumakbo palabas ng classroom. Pagkatapos determinado siyang basagin ang status quo at kamangmangan ng mga tao sa taong pinakamamahal niya. Gusto niyang itigil ng lahat ang paglimot sa matandang kuneho na ito na mahal niya ang taong patuloy na nang-aasar sa kanya ngunit nalilito kapag tinutokso siya pabalik. Pagkatapos tumakbo si Sakuta sa isang open field tinipon ang kanyang katapangan at sumisigaw na siya ay umiibig kay Mai. Iniisip ng lahat na ito ay isang biro o isang kalokohan at pinipiling huwag pansinin ang kanyang mga sigaw. Hindi sapat na makita ang isang pagkakataon patuloy na sumisigaw si Sakuta kung gaano niya kamahal si Mai nang paulit-ulit sinasabi kung gaano niya kagusto ang ipatala ang kanyang mga anak. Nagsisimulang lumabas ang mga tao sa klase upang makita ang simpleng pagsigaw na ito at lumabas si Mai. Tumakbo si Mai sa kanya habang ang lahat ay nakatingin at sinasampal siya sa mukha dahil sa paglimot sa kanya. Tumanggi siyang patawarin siya at hinawakan ni Sakuta si Mai tumanggi siyang bumitaw. Tinahak ni Mai ang kanyang paa at nararamdaman niya ang sakit habang medyo nag-cream ang sarili. Tinitigan ni Sakuta si Mai sa mga mata at sinabi sa kanya na hindi lamang niya ito gusto ngunit mahal na mahal din niya ito. Hiniling sa kanya ni Mai na sabihin iyon muli sa kanya sa isang buwan dahil nadadala siya ng momentum at handang sabihin sa kanya ni Sakuta araw-araw. Matapos makuha ang atensyon ng lahat sumigaw si Mai na ang chismis ni Sakuta tungkol sa pag-ospital ng mga tao ay kasinungalingan. Nag-aalala si Sakuta na mapasigaw sila ng guro ngunit sinabi sa kanya ni Mai na sasamahan siya doon. Makalipas ang isang linggo bumalik sa normal ang lahat at tinawag ng dalawang kaibigan ni Sakuta Kunami at Futaba si Sakuta parehong Chad at Simp dahil sa pagiging matapang na lumaban sa status quo. Makalipas ang ilang linggo pinanood ni Kaide ang balita sa umaga kung saan sinisipa ng Japan ang asno ni German sa football.
Sa paaralan inihaw ni Kunimi ang yias na gupit ni Sakuta at lumabas si Futaba. Sa tanghalian si Mai ay nagdadala ng tanghalian para kay Sakuta pagkatapos niyang asarin siya sa pagiging isang shit cook. Sabay silang kumakain at pinakiusapan ni Sakuta si Mai na maging girlfriend niya. Hindi siya pinapansin ni Mai at sinabihan si Sakuta na nagsawa na siyang marinig itong sabihin sa kanya na mahal niya siya. Binago niya ang paksa at sinabi kay Sakuta na nakakuha siya ng trabaho sa pag-arte na may kissing scene dito. Nagsimulang magsabunot si Sakuta at sinabihan si Mai na tanggihan ito dahil pareho niyang pagmamayari ang itaas at ibabang labi nito. Sa tingin ni Mai ay ayos lang dahil hinalikan na siya ni Sakuta noon ngunit hindi ito maalala ni Sakuta nakakadismaya si Mai. Pagkatapos tinanong siya ni Mai kung gusto niya ng isa pang halik na sinabi niyang oo nang walang pag-aalinlangan. Hiniling sa kanya ni Mai na ipikit ang kanyang mga mata at nilapit niya ang kanyang mukha para lang prank siya. Pagkatapos pinatahimik siya ni Mai na sinasabi sa kanya na ang halik sa trabaho ay hindi siya at isa itong artista. Nalungkot si Sakuta matapos nalokohin at sinabihan siya na baka mawalan siya ng pag-ibig. Nagsimulang sabunutin si Mai at sinamantala ni Sakuta ang pagkakataon na hilingin sa kanya na maging kasintahan niya. Namumula si Mai mula pisngi hanggang tenga at pumayag na maging nobya niya na may cute na ekspresyon at nakakatuwa. Kinabukasan ipinakita sa balita na sinipa ng Japan ang asno ni German sa football at nanunood si Kaide. May napansin si Sakuta na kakaiba pero hindi si Kaide. Pagkatapos sa paaralan inihaw ni Konomi ang yias haircut ni Sakuta at lumabas si Futaba na lalong naghinala kay Sakuta ngunit sinabi sa kanya ni Konomi na ito ang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan sila ng ganito. Lumipas ang araw at napansin ni Sakuta na ang lahat ng nangyayari ay kapareho ng kahapon. Sa tanghalian kumain siya muli kasama si Mai at hiniling na maging kasintahan niya. Si Mai ay tumugon sa parehong paraan tulad ng kahapon kaya pinutol ni Sakuta ang cutscene at dumiretso sa pagtatapos sa pamamagitan ng panunokso muna kay Mai pagkatapos ay hihilingin siyang maging kasintahan niya na sinang-ayunan ni Mai. Nang maglaon nakita ni Sakuta ang isang lalaki na nanliligalig kay Koga na gustong mag-alok sa kanya ng warranty ng kotse ngunit umalis si Sakuta nang walang pag-iingat. Kinabukasan ganoon din ang pagsisimula ng araw at humingi ng payo si Sakuta kay Futaba. Hinala ni Futaba na ito ay adolescent syndrome at ipinakilala ang konsepto ng Laplace Demon kung saan maaaring kalkulahin ng isang tao ang hinaharap sa pamamagitan ng pag-alam sa lokasyon ng bawat atom. Pinaghihinalaan nila na ang isang tao bukod kay Sakuta ay ang Laplace Demon at patuloy nilang sinisimulan muli ang araw upang baguhin ang isang kinalabasan na patuloy nilang hindi nabago. Pagkatapos nagbabantay si Sakuta sa isang taong kumilos ng iba kaysa noong isang araw at pumasok sa isang silid-aralan upang hanapin si Koga. Agad na nalaman ni Sakuta na siya iyon at tinanong siya kung ilang beses na siyang nabuhay ngayon. Nakahinga ng maluwag si Koga na hindi lang siya at walang ideya sa nangyayari. Tinanong ni Sakuta kung may napagdaanan siyang masakit kamakailan at sinabi sa kanya na maaaring ang adolescent syndrome ang dahilan ngunit sa palagay ni Koga ang adolescent syndrome ay isang scam ng feds para kuhanan siya ng litrato at ibahagi ito online. Biglang hinailan ni Koga si Sakuta sa ilalim ng mesa para magtago sa kung sino. Tahimik sila habang hinahanap ng lalaki si Koga at umalis ang lalaki. Pagkatapos ipinaliwanag ni Koga na ang pangalan ng lalaki ay Masala at kaibigan ni Koga. Gusto ni Rena si Masala at gustong magkaroon ng mga anak ngunit walang pakialam si Masala kay Rena at gusto lang niyang makipag-date para sa kasiyahan nito habang si Koga mismo ay hindi siya gusto. Sinabihan ni Sakuta si Koga na tanggihan si Masala ngunit tumanggi siya dahil natatakot siya na baka iwasan siya ng iba. Masyadong maingay si Koga at pumasok si Masala at nakita silang magkapatong habang umiiyak sa loob. Pagkatapos pumasok si Mai at nakita ang parehong bagay. Sinubukan ni Sakuta na magpaliwanag ngunit lumayo si Mai at sinabing kagatin niya ang kanyang mga berry. Hindi nag-aalala si Sakuta dahil ay replay ang petsa ngunit dumating ang susunod na araw at hindi ito nagre-replay at napagtanto ni Sakuta na niloko siya ng mga Diyos ng anime. Pagkatapos pinag-usapan ni Sakuta at Futaba ang demonyong Laplace at napagpasyahan na si Koga iyon. Napagtanto ni Sakuta na si Futaba ay nasa masamang kalagayan at ipinaliwanag niya na siya ay parang tae sa pagkakaroon ng crush kay Konomi na mayroon ng kasintahan. Binabalaan ni Futaba si Sakuta na kung mauunawaan ni Mai ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila ni Koga magagawa rin iyon ni Masala at magsisimulang muli ang petsa kung saan muling hinahabol ni Masala si Koga. Pagkatapos sinamahan ni Koga sina Sakuta at Konomi sa kanilang part-time na trabaho bilang isang bagong empleyado.
Pagkatapos sa kanyang shift tinanong ng mga nakikialam na kaibigan ni Koga si Sakuta kung nag-cardio siya kasama si Koga bilang kanyang kasintahan at naramdaman ni Sakuta na mayroong hindi pagkakaunawaan. Nang maglaon hiniling ni Koga kay Sakuta na magpanggap bilang kanyang kasintahan ngunit tumanggi siya dahil mas gusto niya ang medium ni Mai bilang mga premium na jog kaysa sa mga hindi umiiral na melon ni Koga. Sinabihan ni Sakuta si Koga na mag-alala pa tungkol sa adolescent syndrome ngunit wala siyang pakialam at nakiusap si Koga na magpanggap na nililigawan siya ng ilang buwan. Binalaan siya ni Sakuta tungkol sa pakikipag-date sa kanya ngunit pakiramdam niya ay isa na itong Chad matapos isigaw ang pagmamahal niya kay Mai sa harap ng buong paaralan. Si Koga ay handang magsinungaling sa buong paaralan dahil natatakot siyang isipin ng mga tao na siya ay isang talunan na hindi mapapahid ang kanyang mga paa ng isang wimp tulad ni Sakuta at ang kanyang mga kaibigan ay iiwan siya para dito na binaling siya sa isang malungkot na sigma na tumanda. Pakiramdam niya ay nakakahiya ang mag-isa at ipinaalala niya kay Sakuta si Kaide. Pagkatapos pumayag si Sakuta at hindi nag-aksaya ng oras si Koga na hilingin kay Sakuta na makipag-date para ipakita sa kanyang mga kaibigan na siya ay pro sa pangingilati ng adobo ng lalaki. Maya-maya naligo si Sakuta at nagsimulang magsabunutan na iisip na pumapalakpak ng 4 na pisngi kasama sina Mai at Koga. Pagkatapos nakita ni Sakuta si Mai sa isang trash train commercial at ang totoong Mai ay nagpakita sa kanyang apartment na hinihiling na ipaliwanag niya kung ano ang nangyari sa pagitan nila ni Koga. Hinubere ni Mai si Sakuta sa kanyang damit na panloob at nakaluhod siya habang siya ay nakaupo sa isang upuan ngunit sinabi nito sa kanya na naiintindihan niya ang mga pangyayari ngunit nagdadala pa rin ng hinala na may itinatago ito. Sinabi ni Sakuta kay Mai na ang sitwasyon ni Koga ay nagpaalala sa kanya ng kay Kaide at hindi niya gustong harapin ni Koga ang parehong kapalaran pagiging isang outcast mula sa kanyang mga kaibigan at mag-isa. Tinawag ni Mai si Koga na isang peking basurang si Sigma ngunit pinaalis niya si Sakuta at binigyan siya ng libreng pass para ipahid ang isa sa mga hita ni Koga na may kondisyon na kailangang gumawa ng inisyatiba si Sakuta at ipakita ang kanyang katapatan kay Mai. Gustong ibigay ni Sakuta ang kanyang adobo ngunit sinipa siya ni Mai para pigilan ang kanyang pagkabulok. Pagkatapos nagmumungkahi siya ng isang petsa ngunit tinanggihan niya ang ideya dahil may trabaho siya. Binigyan niya si Sakuta ng isang bag na may damit sa loob nito at sa tingin niya ito ay para sa kanyang panggabi na materyales ngunit ipinaliwanag ni Mai na ito ay para kay Kaide na isusuot sa pag-asang ito ay mag-uudyok sa kanya. Binuksan ni Sakuta ang pinto at naroon si Kaide nakikinig. Hinailan niya si Kaide papasok at binigay ang damit para subukan. Pagkatapos isinuot ni Kaide ang damit salamat kay Mai at nakiusap sa kanya na maging kanyang bagong hipag. Nang maglaon pinasalamatan ni Sakuta si Mai sa pagiging mabait sa kanyang kapatid ngunit binalaan siya ni Mai na sarado ang zipper niya para kay Koga dahil sila ay kay Mommy Mai. Kinabukasan tinanong ni Sakuta si Konomi tungkol kay Maisawa at Sakuta nalaman na si Maisawa ay isang total douche na mayroon ng kasintahan at ginagamit lamang siya para sa kanyang katawan. Ito ang nag-udyok kay Sakuta na palakpakan ang mga pisngi ni Koga sa harap mismo ni Maisawa para igiit ang dominasyon. Pagkatapos nakipagkita si Sakuta kay Koga at pinuri niya kung gaano katambak ang kanyang mga binti bago ang kanilang peking date. Hinihingi ni Koga ang kanyang numero ng telepono ngunit wala siya dahil hindi kailangan ni Chad ang mga stupid phone para mabuhay. Pagkatapos inaantok si Koga pagkatapos niyang gumugol ng buong gabi sa pakikipag-usap sa kanyang mga kaibigan tinatalakay kung aling karakter ng anime ang may pinakamahusay na kapatid na babae. Ipinaliwanag niya na ginawa niya ito para hindi siya maalis sa grupo ng kaibigan niya at sa tingin ni Sakuta ay tulala siya. Pagkatapos pumunta sila sa isang aquarium kumukuha ng larawan ng magkasama kung saan si Sakuta ay mukhang nasa mga pangunahing shroom at tumatawa sa kung paano lumakad ang mga penguin na parang kailangan nilang mag-aral palagi. Nang maglaon binuksan ni Koga ang tungkol sa kanyang nakaraan kung saan kamukha niya ang babae mula sa Metamorphosis. Inilipat si Koga sa Tokyo at sinimulan niyang idol ang sarili para masigurado na nababagay siya at sa kabila ng pagkagusto niya sa bago niya pakiramdam niya ay nagpapanggap pa rin siya. Ginagamit ni Sakuta ang kanyang re at tiniyak kay Koga na ang tunay na kanya ay kung sino man ang imbento niya sa kanyang sarili at dapat niyang yakapin ang bagong kanya. Bigla silang nakakita ng isang batang babae na mukhang naliligaw sa dalampasigan at tinulungan nila ito. Ang batang babae si Yonyama ay nawala ang kanyang strap ng telepono at nais ni Koga na tulungan siyang hanapin ito ngunit tumanggi si Yonyama dahil si Koga ay mula sa ibang grupo ng kaibigan. Sinabihan nila itong tanggang mabalahibong sisiw na mukhang palayok na tumahimik at hinanap nila ang strap ng kanyang telepono.
Gumagamit si Sakuta ng Sharingan at nahanap ito at nagmadali si Koga na kunin ito na basa sa proseso. Kinabukasan nilalamig si Koga at binisita siya ni Sakuta. Binigyan siya ni Sakuta ng pagkain at tinutokso siya ng kanyang malinis na re. Tinanong siya ni Koga kung bakit siya pumapayag na sumama sa kanyang mga cheesy na kahilingan at sinabi niya na ito ay dahil si Koga ay may makapal na hita na nagel iligtas ng mga buhay. Pinayuhan niya itong magpahinga sa bahay ngunit tumanggi si Koga dahil naramdaman niya ang pressure na hindi naruroon sa grupo ng kanyang kaibigan at nag-aalala tungkol sa kung paano nila siya makikita. Si Sakuta ay nangangaral na parang Sigma at sinasabi na ang pagiging tunay na minamahal ng isang tao ay higit pa sa sapat. Pagkalipas ng ilang araw niregalo ni Koga si Sakuta ng mga peach at naisip ni Sakuta na ito ang kanyang matatamis na peach habang lalamunan niya ang mga ito ngayong gabi. Nang maglaon tinanong ni Koga si Sakuta kung ano ang nangyari kay Mai at ibinunyag ni Sakuta na magde-date sila at magka-baby kung hindi dahil sa time loop ni Koga. Tinanong ni Koga kung sinabi sa kanya ni Mai na mahal niya siya at napagtanto ni Sakuta na hindi niya mahal. Sa gabi tumatawag si Mai para marinig ang boses ni Sakuta at masaya si Sakuta dahil naiisip niya ngayon ang magagandang masasayang ingay ni Mai na magpapagatong sa kanyang night session. Tinanong siya ni Mai tungkol sa kanyang bagong may bahay si Koga at nagseselos siya sa pag-imagine ng ibang babae na kinikiliti ang kanyang adobo. Nag-uusap sila tungkol sa mga trabaho at isiniwalat ni Sakuta na gusto niyang maging Santa Claus na nagtatrabaho minsan sa isang taon at pumapasok sa mga bahay para inumin ang kanilang gatas. Kinabukasan binisita ni Kanemi si Futaba na namumula at nauutal. Pumasok si Sakuta nakita ang sitwasyon at lumabas na nagpanik kay Futaba. Nagsimula siyang sabunutin sa takot na malaman ni Kanemi ngunit hindi nag-aalala si Sakuta dahil mas siksik si Kanemi kaysa sa isang bato. Pagkatapos ay tinalakay nila kung bakit hindi na nasimulan muli ang mga araw at napagpasyahan na si Koga ay nasiyahan na sa kasalukuyang kalagayan ng kanyang buhay ngunit si Koga mismo ay hindi napagtanto iyon. Pagkatapos ay hinarap muli ni Kamisato si Sakuta sinabihan siyang lumayo sa kanyang baby daddy si Kanemi ngunit mas naiinggit siya kay Futaba gamit ang kanyang cute na salamin at dalawang malalaking melon. Sinabihan ni Sakuta si Kamisato na huminahon at magkaroon ng sneakers dahil mukhang malnourished siya at ikinagalit siya nito. Kinabukasan sinabi ni Sakuta kay Kanemi ang nangyari at nangako siyang haharapin ito. Tinanong ni Kanemi si Sakuta kung totoo ang relasyon nila ni Koga at kinumpirma ito ni Sakuta. Inihayag ni Kanemi na si Maisawa ay nagkalat ng mga alingaw-ngaw tungkol sa pagbukas ni Koga ng kanyang mga binti sa bawat dod sa paaralan at ito ay nagalit kay Sakuta. Nang maglaon hiniling niya sa kanya na ibahagi sa kanya ang ilan sa kanyang plot armor mula sa kanyang dalawang malalaking badonkedonk para bigyan siya ng pagkakataon laban sa basurang si Maisawa. Sa gabi nag-iwan si Mai ng mensahe sa kanya na namiss niya ang pag-amoy ng kanyang nakakatuwang kilikili. Gusto siyang tawagan ni Sakuta ngunit napahinto siya dahil sa guilt. Kinabukasan si Koga ay naglalakad mag-isa sa likod ng kanyang mga kaibigan at nakita siya ni Sakuta na nakaupong mag-isa na isang outcast pagkatapos kumalat ang chismis tungkol sa kanya. Dumating si Maisawa at ang kanyang mga pangit na kaibigan nagsasalita ng basura ngunit tinawag siya ni Sakuta na insecure para sa pag-iimpake ng wala sa ilalim. Sinuntok ni Maisawa si Sakuta ngunit bumangon si Sakuta at naghanda para maghagis ng kamay. Si Sakuta ay nagsimulang lumutang tulad ni Prawn Ali at sinipa ang kanyang magaspang na balat na ginawang kanyang maliit na aso si Maisawa. Sinipa ni Sakuta ang kanyang mukha at sinabihan siyang hugasan ang kanyang pangit na mukha nang magkaroon ito ng tae mula sa sapatos ni Sakuta. Ang lahat ay nanunood ng malaking sandali ni Sakuta at sinabi ni Sakuta kay Maisawa na itikom ang kanyang bibig sa susunod o puputulan niya ang kanyang dila bago kunin ang kamay ni Koga at tumakbo palayo sa pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ng kanilang engranding pagtakas yumuko si Koga matapos makitang ipinagtanggol siya ni Sakuta na parang totoong girlfriend niya. Gusto lang tuparin ni Sakuta ang pangako niya tretuhin siya na parang girlfriend niya. Nakatanggap si Koga ng text mula kay Rena na sinasabing mayroon na siya nito mula kay Maisawa. Pagkatapos ay nagsimulang mautal si Koga at ibinunyag na siya ay isang birhen ngunit si Sakuta ay humagalpak ng tawa dahil hindi siya naniniwala sa mga hanggal na chismis tungkol sa kanya. Huminto si Koga sa kanyang landas at tinanong si Sakuta kung paano siya babayaran sa kanyang mga ginawa at gusto lang niya maging kaibigan niya ito pagkatapos ng lahat. Nanlamig si Koga at lalo siyang nahuhulog sa kanya. Kinabukasan nakilala ni Sakuta si Maisawa sa istasyon ng tren ngunit hindi niya pinapansin si Mr. Poopy Face at pumasok sa tren kung saan siya pinagchichismisan ng ibang mga estudyante.
Sa paaralan nakita ni Koga at ng kanyang mga kaibigan si Sakuta ngumiti sa kanya at digil bago umalis. Napagtanto ni Sakuta na masyado na siyang malalim at hindi maniniwala ang mga tao kung bigla siyang makikipaghiwalay kay Koga. Kinabukasan tinutulungan ni Mai si Sakuta na mag-aral ngunit walang motibasyon na mag-aral dahil ang pangarap niya ngayon ay maging sugar baby ni Mai. Ginamit ni Mai ang kanyang nakakatakot na aura at si Sakuta ay humalukip-kip na nagpapakitang gusto niyang magkolehiyo. Pareho ang layunin ni Mai, gustong sumali sa isang paaralan ng Ivy League at gusto niyang samahan siya ni Takeda sa parehong universidad ngunit hindi gaanong motibasyon si Sakuta dahil ang kanyang mga marka ay tubig ng aso. Biglang isinuot ni Mai ang kanyang damit na kuneho at si Sakuta ay naudyukan sa maraming paraan kaysa sa isa na gustong makakuha ng tulad sa kanyang pagsusulit at bigyan siya ng di habang naririto. Tinanong niya kung bakit mas mabait siya ngayon at isiniwalat ni Mai na nag-cream siya nang makita niya si Sakuta kumain ng malutong na balat ng masawa at ipinagtanggol si Koga. Biglang sinabi sa kanya ni Sakuta na gusto niyang dilaan ang kanyang mga daliri sa paa at kinurot ni Mai ang kanyang pisngi, sinabing nagpa-pedicure lang siya. Kinabukasan lumabas si Sakuta para makipag-date kay Koga, sumusubok ng mga swimsuit para sa mga batang babae na may malalaking pitchel ngunit sinabi ni Sakuta kay Koga na wala siyang pasilidad para doon. Tanong ni Koga kay Sakuta tungkol sa kanyang relasyon kay Mai at suportado sila ngunit sinabi ni Sakuta kay Koga na siya ang dahilan kung bakit siya nawala ng pagkakataong gawin si Mai na kanyang manliligaw. Pagkatapos pinag-usapan nila kung paano maghihiwalay sa hinaharap upang wakasan ang kanilang peking relasyon at gumawa si Koga ng isang senaryo kung saan itatapon niya si Sakuta pagkatapos malaman na hindi pa rin siya nakaka-move on sa pamamaraan ng pag-atsara ni Mai na ginagawa itong isang kapani-paniwalang senaryo para sa mga tao na paniwalaan. Pagkalipas ng mga araw sinimulan ni Sakuta ang kanyang araw sa paggising sa kanya ni Kaide at tinanong siya ng mga tao tungkol sa kanyang mga plano para sa bakasyon sa tag-init at sinabi niyang gusto niyang kumain, matulog, pumalakpak ng pisngi ulitin. Pagkatapos ay dumating ang petsa at si Sakuta ay nasa sabik na magkaroon ng kanyang huling petsa kay Koga at tapusin ang peking relasyon. Sa beach dumating si Koga para sa kanilang beach date at hindi makapaghintay si Sakuta na makita ang kanyang flat feature sa isang swimsuit. Sinimulan nila ang petsa at si Sakuta ay dumiretso sa trabaho, naging Mr. Rizzler at tinawag si Koba na cute na dahilan upang simulan niyang sabunutin ang kanyang maliliit na rice cake. Kumakain sila ng inihaw na mais, naglalaro sa tubig, gumagawa ng mga sandcastle at kumakain ng shaved ice na nagbibigay kay Koga ng petsa ng kanyang buhay. Nang maglaon pinasalamatan ni Koga si Sakuta para sa lahat at nagpaalam sa kanya na tinapos ang kanilang maikli ngunit matamis na peking relasyon. Humiwalay ito sa landas at naisin ni Koga si Sakuta na maging pinakamahusay sa kanyang hangarin na i-jingle ang gubat ni Mai. Kinabukasan sinimulan ni Sakuta ang kanyang araw sa paggising sa kanya ni Kaide at napagtanto niyang nag-restart ang araw. Pinuntahan niya si Koga upang tanungin kung ang araw ay lumipas din para sa kanya ngunit sinabi sa kanya ni Koga na hindi ito nangyari sa kanya na nakalilito kay Sakuta. Pagkatapos pumunta si Sakuta kay Futaba para sa payo at ipinaalam niya sa kanyang mahinang utak ang nangyari. Napagpasyahan ni Futaba na nagsinungaling si Koga sa kanya dahil gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang relasyon kay Sakuta. Hanggang sa puntong tuluyan nang mahuhulog si Sakuta sa kanya. Nang maglaon muling nakipag-date si Sakuta kay Koga, kumakain ng mais, naglalaro ng tubig, gumagawa ng mga sandcastle at kumakain ng shaved ice bago muling tapusin ang kanilang date. Dumating ang susunod na araw at ito ay pareho sa mais, tubig, kastilyo at ahit na yelo. Sa ika-4 na pag-restart, ganap na napagtanto ni Sakuta na nagsisinungaling si Koga at iba ang paraan ng paglapit sa petsa na inilalayo siya sa beach at pumunta sa ibang bayan. Sila ay namamasyal, kumakain ng merienda at nagdarasal sa isang templo. Ibinaba ni Sakuta ang isang peking hiling ng pag-ibig at tinakot si Koga na ang pagsisinungaling sa mga Diyos ay mas mababawasan ang kanyang mga melon. Isinulat niya ang kanyang pangalan sa hiling at isinabot ito ni Sakuta sa mga Diyos na nagpapanik kay Koga tungkol sa kanyang maliit na peperones. Hiniling sa kanya ni Koga na pumunta sa dalampasigan ngunit tumanggi si Sakuta at hiniling kay Koga na ihinto ang pagsisinungaling. Sinubukan ni Koga na maglaro ng pipi ngunit tinawag ni Sakuta ang kanyang kalokohan at sinabi sa kanya na ang kanyang damdamin sa makinis na mga binti ni Mai ay palaging magiging mas mataas kaysa sa makapal na mga binti ni Koga kahit na si Koga ay mag-restart ng 1,000,000 beses. Biglang bumuhos ang ulan at ipinagtapat ni Koga kung gaano siya naniniwala na mababago niya ang damdamin ni Sakuta sa pamamagitan ng pag-uulit ng kanilang date.
Sinusubukan niyang kalimutan ang kanyang nararamdaman para sa kanya sa pamamagitan ng muling pagsisimula ng maraming beses gaya ng naisip ni Koga noong una. Nais niyang maging isang tunay na kaibigan na sumusuporta sa relasyon ni Sakuta sa ibang babae. Bigla siyang umiyak dahil hindi niya maintindihan kung bakit sa bawat pag-restart ang kanyang damdamin para sa kanya ay lumago sa halip na mamatay. Nasasaktan siyang isipin na istorbo siya kay Sakuta at ang relasyon nila ni Mei ay ganoon din kalalim. Alam ni Koga na si Mei ang mahal ni Sakuta at hindi siya. Sinisisi ni Koga si Sakuta sa pagkakaroon ng perpektong korona at pagiging lalaki na hiling ng bawat babae na mayroon sila. Sinabihan ni Sakuta si Koga na itigil ang pagsisinungaling at ibunyag ang tunay niyang nararamdaman. Niyanig nito ang kaluluwa ni Koga at isiniwalat niya ang katotohanan, sumisigaw na mahal niya siya at tinapos ang kanyang kasinungalingan. Kinabukasan muling sinipa ang Japan sa asno ng Germany at napagtanto ni Sakuta na na-restart ni Koga ang lahat. Sa paaralan, hiniling ni Sakuta kay Mei na maging kasintahan niya. Malamig na tugon ni Mei ngunit hindi na nagulat si Sakuta at sinunod ang ginawa niya noon na nagtapos sa pamumula ni Mei at pumayag na maging baby mama niya. Biglang nawala ng script si Sakuta, tinanong si Mei kung ano ang nararamdaman niya sa kanya. Lumapit pa si Mei at hinalikan si Sakuta sa pisngi na nagpapatunay na mahal siya nito. Matapos gawin ang napakalaking tambakan, nakita ni Sakuta si Koga kasama si Mei Soma, ngunit sa pagkakataong ito may lakas ng loob si Koga na tanggihan ang damdamin ni Mei Soma dahil mahal niya ang isang tanga. Pagkatapos tinanong ni Sakuta si Koga kung sino ang idiot na pinag-uusapan at sinabi niya sa kanya na siya ito at kailangan niyang managot sa paggawa ng galit sa kanya ng kanyang mga kaibigan sa hinaharap. Sinabihan siya ni Sakuta na huwag mag-alala dahil magiging kaibigan niya ito at nakalulugod ito kay Koga. Pagkatapos ang lahat ay pareho sa dati na ang malaking pagkakaiba ay hindi si Koga ang kanyang peking kalaguyo ngunit sa halip ay isang tunay na kaibigan. Habang kasama si Futaba, napansin ni Sakuta si Koga na naglalakad pa uwi mag-isa, ngunit pagkatapos ay nakakuha siya ng mga bagong kaibigan na magpapahalaga sa kanya kung sino siya. Ang Futaba ay may teorya na sina Sakuta at Koga ay konektado nang ang kanilang mga atomo ay nagbanggaan sa isa't isa. Sinabi ni Sakuta kay Futaba ang tungkol sa pagsipa niya kay Koga sa kanyang mga pisngi at hiniling ni Futaba na ipakita sa kanya ni Sakuta ang kanyang hubad na malambot na pisngi para makapag-eksperimento siya sa mga ito. Pagkatapos umuwi si Sakuta kasama si Mei pagkaraan ng mahabang panahon opisyal na mag-asawa at dumaan sila sa isang misteryosong batang babae na kumukupkup sa isang pusa mula sa ulan. Bumaba si Sakuta kasama ang pusa at napagtanto na ang misteryosong babae ay si Shoko. Ang kanilang pagkikita ay nag-trigger kay Sakuta na managinip tungkol sa kanilang unang pagkikita sa dalampasigan. Patuloy na sinusubukan ni Sakuta na itulak si Shoko at ang kanyang mga pagtatangka na pasayahin siya, ngunit tumanggi si Shoko na sumuko at nagpakilala siya sa kanya. Pagkatapos nagising si Sakuta na nasa tabi niya si Kaide at sinabi niya sa kanya na patumbahin ito kung hindi ay itumba niya ang isa sa kanyang mukha. Ilang linggo na ang lumipas mula nang makilala niya si Shoko, pero napagtanto niya na itong Shoko ay ibang bersyon ng Shoko, isang hindi nakilala si Sakuta. Dumating si Shoko sa apartment para bisitahin ang mga bagong ampon na pusa at nagsimulang magselos si Kaide sa pag-aakalang pinalitan siya ni Sakuta ng bagong kapatid na babae na mapagmahal sa Alabama. Hiniling ni Kaide kay Sakuta na ipaliwanag sa kanya kung ano si Shoko, ngunit hindi niya alam. Tinanong niya si Shoko kung mayroon siyang nakatatandang kapatid na babae na may pag-asang umiiral ang Shoko na dati niyang minahal, ngunit sinabi nito sa kanya na hindi. Samantala si Futaba ay nagbebenta ng kanyang mga larawan sa katawan online nang tawagan siya ni Sakuta upang makipagkita. Nagulat si Sakuta nang makita si Futaba na walang salamin na tila isang ganap na merienda na gustong kainin ng bawat tao. Ipinaliwanag ni Sakuta ang tungkol sa pangalawang Shoko at naisip ni Futaba na siya ay wala sa isip at delusional. Iniisip ni Futaba na walang dapat ipag-alala dahil hindi ito nagdudulot ng anumang pinsala at sumang-ayon si Sakuta. Naglalakad sila sa tabi ng poster ng Furry Works Festival at nag-uusap tungkol sa pagpunta doon kasama si Kanami. Iminumungkahi ni Sakuta na si Futaba ay pumunta ng buong komando upang kunin si Kanami na magsimulang tumahol habang pinapanood sila ni Sakuta mula sa mga palumpong na nakababa ang kanyang pantalon, ngunit siya ay naiinis at lumayo. Nang maglaon nakilala ni Sakuta si Kanami sa trabaho at sinimulang litsyon ang kanyang kasintahang malutong na asno. Ngunit hindi kayang lumaban si Kanami dahil nakikipag-date si Sakuta sa pagiging perpekto na si Mai.
Pumasok si Koke na may suot na yukata at pinuri siya ni Sakuta dahil sa pagiging cute niya sa kabila ng pagkakaroon niya ng flat body na katumbas ng isang curtain na kahon at naasar ito kay Koka. Pagkatapos nagpakita si Mai sa kanyang trabaho na ikinagulat niya at ni Sakuta na nang-aasar sa kanya dahil hindi siya makapunta sa isang araw nang wala ang kanyang mga wreath. Humihingi ng paumanhin si Mai sa pagiging isang masamang kasintahan na nagtatrabaho sa lahat ng oras tulad ng isang solong ina ngunit pinatawad siya ni Sakuta na may kondisyon na kapalit. Pagkatapos sabay silang naglalakad pauwi at nagtanong si Mai tungkol sa bagong Shoko na nag-aalala na nakawin niya ang kanyang lalaki. Nakita nila si Futaba na pumasok sa isang sketchy internet cafe at sinundan siya papasok. Hinanap nila siya at tinawagan ni Sakuta ang kanyang telepono sinusubukang alamin kung nasaan siya ngunit pagkatapos ay nagpakita si Futaba ng walang telepono sa kamay at tumakbo palayo pagkatapos matagpuan. Nahuli siya ni Sakuta at sinabi sa kanila ni Futaba na ginawa ito muli ng adolescent syndrome ngunit sa pagkakataong ito ay nadobol nito si Futaba na ginagawang dalawa sa kanila ang umiiral sa mundo. Ipinaliwanag ni Futaba na siya ay nasa internet cafe habang ang iba pang Futaba ay nagsimulang tumira sa kanyang bahay. Tinanong ni Sakuta si Mai kung maaaring manatili si Futaba sa kanyang bahay at tinanggihan ni Mai ang kanyang ideya dahil sa takot na mandaya at papalakpak ni Sakuta si Futaba at ang kanyang dalawang love pillow kaya iminungkahi ni Mai na manatili din siya sa kanila. Nang maglaon nagsimulang maghinala si Kaide na ang kanyang kapatid ay isang bugaw dahil sa pagkakaroon ng maraming babae sa paligid niya. Ipinakilala ni Sakuta ang dalawang babae kay Kaide at inalok niya ang kanyang kapatid na matulog sa kanya ngayong gabi ngunit tumanggi ito para sa kapakanan ng hindi paggawa ng mga bawal na sanggol. Maya-maya naligo si Futaba at tumanggi si Sakuta na iwan siya at ang kanyang dalawang floaties habang nagtatanong sa kanya. Nagulat si Futaba na ang kanyang utak na Jiga ay walang sagot sa sitwasyong ito at natatakot siyang isipin na ang ibang Futaba ay kukunin ang kanyang kainosentehan kay Kinami sa halip na sa kanya. Tinalakay nila ang posibilidad ng dalawang futabas na umiiral at napagpasyahan na ito ay imposible kung saan ang parehong futaba ay hindi kailanman nagkikita at si Sakuta ay hindi kailanman nakita silang dalawa sa parehong silid. Kinagabihan natutulog si Sakuta sa labas at dumarating si Mag upang humiga sa tabi niya. Nagsimulang bamulong si Mag ng matatamis na bulong sa kanyang mga tainga na nagbibigay sa kanya ng espesyal na pagtrato sa nurse na ASMR ngunit patuloy na nag-aalala si Sakuta tungkol kay Futaba na sumisira sa mood. Gusto ni Mag na makipag-date sa kanya ngunit alam niyang mas gugustuhin ni Sakuta na imbestigahan ang ibang Futaba kaysa maglaro ng tagwan. Pagkatapos pinaglalaroan ni Mag ang ideya na maaari siyang halikan ni Sakuta bilang gantimpala ngunit iniisip niya kung aling mga labi ang hahalikan. Binasa ni Sakuta ang mood at pinuntahan ito at handang makipaglaro si Mag sa kanyang lalaki ngunit pareho silang nag-headbutt sa isa't isa na sumisira sa mood at huminto sa kanilang halikan. Tinitiyak sa kanya ni Mag na magkakaroon ng mas maraming pagkakataon sa hinaharap at sinabihan si Sakuta na huwag itong sirain. Kinaumagahan nasiyahan silang lahat sa luto ni Mai at nais ni Sakuta na maging asawa niya ito sa hinaharap. Tumunog ang doorbell at si Shoko ang darating para bisitahin ang mga pusa. Pumasok si Shoko at napansin niya kung gaano kalaki si Sakuta sa lahat ng mga sisiw na gustong kumandang sa kanyang kondangan. Sa paaralan hinanap ni Sakuta ang iba pang Futaba ngunit wala siya sa lab. Nakita ni Sakuta si Futaba na nag-cream sa loob pinapanood ang Kinami na puno ng Michael Jordan sa iba pang mga NPC. Tinanong siya ni Sakuta kung ano ang nagustuhan niya kay Kinami at ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa pagbibigay sa kanya ni Kinami ng chocolate bread noong siya ay nagugutom at ito ay nagpatiklop sa kanya. Ipinaliwanag ni Futaba na hindi ang tinapay ang nagpatiklop sa kanya ngunit ito ang tiyempo nang ibinigay ito sa kanya ni Kinami dahil dumaranas siya ng mahirap na tagpi sa kanyang buhay. Pagkatapos sinabi ni Sakuta kay Futaba ang tungkol sa iba pang Futaba na nakatira sa kanyang bahay. Hindi tulad ng nerd na si Futaba na hindi alam kung bakit ito nangyayari alam ng mapanlinlang na Futaba ngunit tumanggi siyang ibunyag ito. Samantala ang nerdy na si Futaba ay nagtuturo kay Kaide at Shoko ng matematika nang makatanggap si Mai ng tawag sa telepono mula sa kanyang ahente. Ibinunyag ni Mai na siya ay nasa bahay ng kanyang kasintahan at nagsimulang mag-tweak ang ahente. Pagkatapos nakipag-usap si Sakuta kay Kinami na nag-aalala tungkol sa kapakanan ni Futaba kaya naisip ni Sakuta na may pagkakataong maglayag ang kanilang barko. Pagkatapos tumawag si Sakuta sa kanyang tahanan at sumagot si Mai na nagpang-inig sa kaluluwa ni Sakuta narinig ang boses nito na parang kanyang magiging asawa.
Hiniling siya ni Mai na umuwi upang pag-usapan ang isang bagay na mahalaga ngunit ang kanilang tawag ay pinutol ni Kimisato na mukhang constipated sa lahat ng oras. Tinanong niya si Sakuta kung kaibigan niya si Futaba at ibinunyag niya ang madilim na sekreto ni Futaba kumukuha ng mabibigat na larawan ng kanyang sarili at pinopost ang mga ito sa internet na parang uhaw na dating asawa na kakahiwalay lang naghahanap ng sugar baby. Umuwi si Sakuta at doon niya nakilala si Futaba na gumagawa ng curry. Nang maglaon naligo si Futaba at iniistorbo siya ni Sakuta ng higit pang mga tanong habang iniisip kung paano lumutang ang kanyang mga pitchel sa tubig. Kinausap siya ni Sakuta tungkol sa kanyang dirty photos account at nagbibigay ito kay Futaba ng ideya kung bakit dalawa siya. Inihayag niya na ginawa niya ang account para lang makipag-ugnayan ng normal ngunit ginawa niya ito sa kanyang lugar kung saan makakakuha siya ng atensyon. Ipinagtapat ni Futaba na madalas niyang napapansin ang mga dude na dinilaan ang kanyang katawan gamit ang kanilang mga mata na nagpaparamdam sa kanya ng pagkasuklam sa kanyang sariling katawan ngunit ang pag-post ng kanyang mga larawan ay nagbigay sa kanya ng atensyon at pag-aproba na hinahangad niya ngunit nakaramdam din ng pagkakasala na nagresulta sa isang contradiction. Pinaghihinalaan niya na ang pagkakasalungatan sa pagitan ng pagkakasala at kasiyahan ang naging dahilan ng pagkakaroon ng dalawang futabas. Hiniling ni Futaba kay Sakuta na tulungan siyang mapahinto ang iba pang Futaba sa pag-post at pagpapakita ng kanyang mga pitchel sa mundo upang makita. Pagkatapos tinanong ni Sakuta si Mai kung ano ang gusto niyang pag-usapan at nagsimulang sabunutin si Sakuta nang malaman niyang bawal si Mai na makipag-date o makipagkita sa kanyang kasintahan ng kanyang ahensya. Pagkaraang huminahon pareho silang pumayag na ipaglaban ang kanilang relasyon at mag-retreat sa pamamagitan ng hindi pagkikita sandali para sa show business career ni Mai. Kinabukasan sinabi ni Sakuta kay Futaba na alam niya ang tungkol sa kanyang mga larawan at pinupuri niya ang kanyang mga melon. Sinabi sa kanya ni Sakuta na narito siya para gumugol ng oras sa kanya dahil hindi pinapayagan si Mai na makasama siya at binibigyang diin nito si Futaba. Inihayag ni Futaba ang kanyang iba pang mga larawan at ipinaliwanag niya na ito ang anyo ng kanyang pagkamuhi sa kanyang sariling kasuklam-suklam na katawan na kinasasangkutan ng dalawang malalaking melon sa kanyang mga peach. Sinabihan siya ni Futaba na pumili ng panig sa pagitan niya at ng nerdy na si Futaba. Pagkaraan ng mga araw sinabi ni Sakuta kay Futaba na hindi siya makapagpasya. Biglang nag-pop up si Kanemi na humihingi ng fan at si Sakuta ay gumaganap na matchmaker na sinabihan si Futaba na tulungan siya. Makalipas ang isang linggo ginugulo pa rin ni Sakuta ang makulit na Futaba hanggang sa hindi na siya mag-post ng mga maruruming larawan online. Nakatanggap si Futaba ng isang mensahe at natigilan siya nang makilala ng nagpadala ang kanyang uniforme na hinihiling na makipagkita sa kanya habang binabantaan siya ng blackmail. Kinuha ni Sakuta ang kanyang telepono at nagbanta na tatawag siya ng pulis. Maya-maya inihatid ni Sakuta si Futaba pauwi at hiniling niya kay Sakuta na samahan siya ngayong gabi kung sakaling huminto ang kanyang stalker. Binalaan siya ni Sakuta na sisinghiyutin niya ang maruming labada ngunit nagbanta si Futaba na isusumbong siya kay Mai. Nang maglaon nagsimulang paranoid si Futaba na tinatawag si Sakuta bawat segundo habang naliligo. Pagkatapos ipinagtapat ni Futaba na palagi siyang nag-iisa sa kanyang buhay kasama ang parehong mga magulang na may trabaho at palagi siyang nag-iisa. Nagbago ang lahat nang makilala niya sina Sakuta at Kanemi sa paaralan. Naaalala niya ang una nilang pagkikita na sinabi kay Sakuta na siya ay isang Chad para sa pagpasok pa rin sa paaralan sa kabila ng lahat ng pag-iwas sa kanya para sa kaso ng ospital. Sa kabila ng kanyang mga pang-iinsulto nakita ni Sakuta na kawili-wili si Futaba at mula noon ay naging magkaibigan na sila. Si Futaba ay natatakot na mawalan ng kanyang mga kaibigan pagkatapos na mapamahalaan ni na Sakuta at Kanemi ang kanilang mga sarili bilang mga baby mama ngunit sinabi ni Sakuta kay Futaba na masyadong mababa ang tingin niya sa kanilang dalawa. Tinawagan niya si Kanemi at sinabihan siyang makipagkita para patunayan kay Futaba na mayroon siyang magagandang kaibigan. Pagkatapos nagpakita si Kanemi na nag-aalala na may nagawa si Sakuta kay Futaba at si Futaba ay nagmasid sa pagkamangha na huhulog na naman kay Kanemi. Nagsimula siyang umiyak nakikita kung paanong hindi siya nag-iisa sa pagkakaroon ng magagandang kaibigan sa Sakuta at Kanemi. Pagkatapos kumalma ipinakita sa kanila ni Sakuta ang ilang mga paputok para magkasama silang mag-hangout tulad ng pagkakaroon ng sarili nilang Furry Works Festival. Pagkatapos pumunta sila sa dalampasigan at sinindihan ang mga paputok. Nagsisimula silang humajejek sa isa't isa ine-enjoy ang kanilang kabataan at ipakita ang tunay na kapangyarihan ng pagkakaibigan na nakapagpapaalas kay Futaba sa kanyang pagkalugmok.
Tinanong ni Futaba si Kanemi kung bakit hindi siya nagtanong tungkol sa kung ano ang nangyayari ngunit pakiramdam niya ay hindi na niya kailangan pagkatapos na makita siyang umiiyak dahil hindi lahat ng bagay ay nangangailangan ng paliwanag para maintindihan ng isang tao. Humalukip-kip si Futaba sa mga writ ni Kanemi at dinobol ni Kanemi ang kanyang mga anting-anting sa pamamagitan ng paghiling sa kanila na gumugol ng mas maraming oras sa kanya sa panunood ng paparating na pagdiriwang ng paputok. Kinaumagahan umuwi si Kanemi at sinabihan ni Playful Futaba si Sakuta na alagaan ang nerd na si Futaba dahil mas kailangan niya ito kaysa sa Playful Futaba. Umuwi si Sakuta at sinabi sa nerdy na si Futaba na na-delete na ang account ngunit nakita niya ang kanyang wallpaper ng maruming Futaba nakikipag-hangout kasama sina Kanemi at Sakuta. Kinabukasan nagising si Sakuta na may mga pusa sa kanyang mukha at nalaman niya mula kay Kaide na umalis na si Futaba kaya napunta si Sakuta sa dad mode. Sinubukan niyang tawagan siya ngunit iniwan niya ang kanyang telepono kaya hinanap siya ni Sakuta sa ulan. Pumunta siya sa kanyang bahay ngunit isiniwalat ng makulit na si Futaba na wala siya doon at hindi rin sila naging isang tao. May ideya si Futaba kung saan siya maaaring pumunta at ito pala ang paaralan. Lumakad si Sakuta na basang-basa kasama si Futaba doon at tinanong siya kung gusto niyang manood ng mga paputok kasama niya at ni Kanemi. Tinatanggihan niya ito dahil pakiramdam niya ay mawawala na siya kasama ang ibang Futaba na siyang nananatili at nagiging tunay na Futaba. Nagsimulang umiyak si Futaba matapos maalala ang larawan pakiramdam na ang ibang Futaba ay ang mas mabuting tao at kaibigan sa mga lalaki. Tinawag siya ni Sakuta na tulala habang ang kanyang salamin ay nagbibigay sa kanya ng mas maraming body point kaysa sa iba pang Futaba at sinabihan siyang makipagkita sa kanya sa istasyon. Biglang bumagsak si Sakuta at nagising sa ospital na katabi niya si Mag. Nagsisimula siyang sabunutin gusto siyang maging isang doktor at suriin ang ibaba ng kanyang baywang. Pagkatapos nakilala ni Sakuta si Futaba at sinabihan siyang itigil ang pag-iisip na hindi siya mahalaga sa buhay ng ibang tao dahil mahalaga ang kanyang pag-iral sa mga taong nakapaligid sa kanya. Humalukip-kip si Futaba sa mga korona ni Sakeva at sumang-ayon na samahan siya at si Kanemi na panoorin ang mga paputok ng magkasama. Sinabihan ni Sakuta si Futaba na sabihin iyon sa isang mas mahalaga at tinawag ni Futaba ang kanyang sarili sinabi sa kanya na gusto niyang manood ng mga paputok. Biglang nawala si Futaba at kinuha ni Sakuta ang telepono at bumalik si Futaba sa isang tao. Pagkatapos lumabas ang tatlo sa Furry Works show at sinimulan nilang kulitin si Futaba dahil mukhang body na may suot na salamin. Sabay silang nanunood ng Furry Works at sinabi ni Futaba kay Kanemi ang kanyang nararamdaman ngunit hindi siya humihingi ng sagot dahil alam niyang wala siyang pagkakataon. Naluluha si Futaba habang pinapanood ang mga paputok alam niyang nasa tabi niya ang kanyang mga kaibigan. Makalipas ang ilang linggo nanlulumos si Sakuta nawawala ang hawakan ni May habang ang kanyang mga cherry bomb ay kailangang pumutok ngunit tiniyak sa kanya ni Mag na magkakaroon sila ng mas maraming oras na magkasama sa simula ng school year. Sinimulan ni Sakuta na hanapin si May ngunit wala na siya sa paaralan. Pagkatapos nahanap ni Sakuta si May sa labas ng kanyang apartment ngunit hindi siya nakilala ng maid at sinimulang akusahan si Sakuta na siya ang nakakatakot na one-night stand ng kanyang kapatid na hindi makamove on. Biglang lumitaw ang isang blonde na hipon at sinabi kay Sakuta na siya si May habang ang kanyang kapatid na si Nodoka ay nasa kanyang katawan. Ipinaliwanag niya na lumipat siya ng katawan kay Nodoka at masakit kay Tekade na makita ang kanyang mahalagang kasambahay na binabawasan ang laki ng kanyang pitchel dulot ng adolescent syndrome. Pagkatapos nag-usap sila sa loob ng apartment ni May at nagsimulang magpanik si Nodoka sa paniniwalang panaginip ito ngunit sinabihan siya ng maid na sipsipin ito at itigil ang pag-ungol. Napagtanto ni Sakuta na si Nodoka ay isang idolo pati na rin ang maliit na nakakainis na kapatid ni May. Ipinaliwanag ni May na dumating si Nodoka sa kanyang apartment ayaw umuwi at ang kanilang mga katawan ay nagpalit sa umaga. Wala sa kanila ang may ideya kung bakit ito nangyari at habang si Nodoka ay nababaliw sa mga nangyayari sina May at Sakuta ay kasing cool ng yelo sa pagharap sa issue. Nagpasya si May na magsimulang mamuhay bilang Nodoka at Nodoka bilang May hanggang sa makahanap sila ng paraan para bumalik sa normal. Sinimulan nilang dalawa ang pakikipagkalakalan ng kanilang mga schedule at pag-usapan kung paano mamuhay ng normal sa isa't isa at si Sakuta ay nakakuha ng gawaing tulungan si Nodoka na mabuhay bilang Mayo. Kinaumagahan nagising si Sakuta na may bola ng buhok ng pusa sa kanyang bibig at pumasok si Kaide na hinihiling na siya na ang buhok.
Pagkatapos maglalakad sila papunta sa paaralan at nag-aalala si Nodoka na mapansin siya ng mga kaibigan ni Mai bilang isang peke, ngunit sinabi ni Sakuta kay Nodoka na ang kanyang kapatid ay isang tauna na walang kaibigan. Sinabi ni Nodoka kay Mai na siya ay parehong walang kaibigan na tauna na ginagawang mas madali para sa kanila na magpanggap na isa't isa. Pagkatapos lihim na sinabi ni Mai kay Sakuta na nararamdaman niya na siya ang dahilan ng lahat ng ito. Dagdag pa ni Mai ginawa siyang celebrity ng kanyang ina para magalit ang dating asawa at ang bago nitong asawa. Nakita ng nanay ni Nodoka na ginawa ng nanay ni Nodoka ang parehong bagay na ginawang idolo si Nodoka upang makipagkompetensya kay Mai. Nang maglaon nag-aalala si Sakuta na hindi makakasakay si Nodoka sa mga tren bilang isang idolo, ngunit tiniyak ni Nodoka kay Sakuta na hindi siya isang spoiled brat na hindi pa nakasakay ng tren. Pagkatapos sinusunod ni Nodoka ang mga tagubilin kung paano maging si Mai at pinahanga nito si Sakuta kung gaano siya kapareho kay Mai. Pagkatapos nakipagkita si Sakuta kay Futaba na may teorya na ang lahat ng adolescent syndromes ay sanhi ng hindi matatag na estado ng pag-iisip. Sinabi ni Sakuta na ang isyu ni Nodoka ay ang pakiramdam niya ay mas mababa siya kay Mai at hindi niya alam kung paano ito aayusin. Nang maglaon pumunta sina Sakuta at Nodoka upang maglaro sa dalampasigan at tinitigan ni Sakuta ang kanyang mga binti na nagnanais na mamatay siya sa isang marangal na kamatayan habang ang mga binti ay pinipiga siya ng tuyo habang si Nodoka ay nalilito kung paano nagawang suportahan ng masamang unggoy na ito ang kanyang kapatid. Pagkaraan sinimulan ni Sakuta ang pag-aaway at pag-ihaw kay Nodoka dahil sa pagiging isang hindi tapat na daga na tumakas sa bahay dahil may mga isyu siya kay Mai at tumangging maging matapat tulad ng isang layaw na sanggol. Sinubukan ni Nodoka na tumugon ngunit isinara ni Sakuta ang kanyang bitag sa pagsasabing alam na ni Mai ang katotohanan. Nang maglaon hiniling ni Nodoka na manatili sa bahay ni Sakuta at habang nahihirapan siyang magpaliwanag kay Mai sinubukan niya ang kanyang makakaya at sinabi kay Mai na galit siya sa kanya dahil palagi siyang ikinukumpara sa kanya at sa tuwing ang kanyang tagumpay ay mas mababa kaysa kay Mai gagawin ng kanyang ina. Lalo siyang panghinaan ng loob. Idinagdag ni Nodoka na noong pahinga ni Mai sa showbiz tumaas ang career ni Nodoka at ngayon bigo si Nodoka na makitang bumalik si Mai sa showbiz at duminahin ito na parang wala lang habang kailangan niyang magpumiglas para makakuha ng trabaho at mga role sa pelikula. Pagkatapos ibinunyag ni Mai na kinamumuhian niya si Nodoka pabalik ngunit sinisisi niya ito karamihan sa kanyang sleazeball ng isang ama na hindi nakasara ang kanyang zipper at gumawa ng dalawang kapatid na babae mula sa dalawang magkaibang baby mama na pinalaki upang labanan ang isa't isa. Pagkatapos na natili si Mai sa kinaroroonan ni Sakuta at naghinala si Kaide kung paano patuloy na kumukuha ng mga bagong sisiw ang kanyang paipong simpleng kapatid na lalaki na iuuwi. Matagal na naligo si Sakuta at tinanong siya ni Mai kung ano ang tumagal sa kanya. Sinabi niya sa kanya na naglalaro siya tungkol sa kung gaano katagal lumutang ang kanyang submarino habang iniisip si Mai at kinikilabot siya. Napansin ni Mai ang kanyang peklat at pinakiusapan siya ni Sakuta na hawakan ito upang maramdaman niya ang sensasyon at makagawa ng mga ingay na masaya ngunit tumanggi si Mai dahil sa takot na madungisan ang katawan ng kanyang kapatid. Sa loob ng ilang linggo ang dalawang magkapatid na babae ay namumuhay sa isa't isa nagtatrabaho nagsasanay at gumagawa ng mga panayam na parang sariling buhay nila ito mula sa simula. Sa pagbisita ni Shoppa muling tinanong siya ni Sakuta kung mayroon siyang kapatid ngunit sinabi sa kanya ni Shoko na wala siya nito. Kinabukasan kinuna ng litrato ni Nodoka ang kanyang sarili bilang si Mai at ngumiti na parang degenerate para maghanda para sa kanyang photoshoot. Pagkatapos pumasok si Sakuta sa trabaho at nakilala si Koga na nakukuha ng ik kapag pinag-uusapan niya kung gaano kalambot ang kambal na unan ni Mai. Makalipas ang ilang oras bumisita ang katawan ni Mai at Nodoka at nagpaalam tungkol sa kung paano ang ina ni Nodoka ito ay isang controlling hack. Ipinaalam ni Sakuta kay Mai ang tungkol sa pag-unlad ni Nodoka ngunit hindi ito kailangan ni Mai dahil sa tingin niya ay si Nodoka ay isang malaking babae na may kakayahang mag-isa. Makalipas ang mga araw dumaan si Sakuta sa isang set ng pelikula at naroon si Nodoka bilang si Mai na kumikilos ng kanyang mga pisngi. Nagpupumilit siyang kumilos at pagkatapos maramdaman ang pressure na panic attack siya at nakolap sa set habang nasaksihan ni Sakuta ang buong bagay. Pagkatapos pumasok si Sakuta kay Mai at ibinalita sa kanya ang tungkol sa nangyari sa set kung saan walang katas si Nodoka kay Mai na hindi napigilan ang pressure. Sa paaralan napansin ni Kanemi ang mahabang mukha ni Sakuta at tinanong siya ni Sakuta kung ano ang pakiramdam na magkaroon ng isang nakatatandang kapatid na babae na mas mahusay kaysa sa kanya. Walang sagot dyan si Kanemi pero tinawagan niya si Kamisato na may nakatatandang kapatid na babae.
Tinanong ni Sakuta si Kamisato ng parehong tanong at ibinunyag niya na ang pagkakaroon ng isang napakatalino na nakatatandang kapatid na babae at ang pagkukumpara sa kanya sa lahat ng oras ay parang natigil sa isang lugar kung saan hindi sumisikat ang araw at walang kasiyahang sensasyon mula rito. Nang maglaon binigyan ni Mai si Sakuta ng ekstrang susi sa kanyang apartment at sinabi kay Sakuta na hindi ito isang imbitasyon para sa ilang magdamag na cardio session ngunit kailangan niya si Sakuta na makipag-usap sa kanyang kapatid. Bago umalis si Sakuta, sinabihan siya ni Mai na huwag buksan ang kanyang mga cabinet sa Japanese-style room. Pagkatapos pumasok si Sakuta sa apartment at sinabihan si Nodoka na sa kabila ng kanyang pagbagsak nagawa niya ang isang magandang trabaho na nagpangiti ng husto kay Nodoka. Sinabi sa kanya ni Sakuta na dapat ay ngumiti siya ng ganoon hindi tulad ng kanyang peking ngiti na kinokopya si Mai. Tumingin si Sakuta sa paligid ng silid nakita ang gulo at napagtanto kung bakit siya naroon sa unang lugar bilang personal na alipin ni Mai. Habang naliligo si Nodoka binuksan ni Sakuta ang ipinagbabawal na kabinet na sinabi sa kanya ni Mai na umiwas umaasang ito ang kanyang lihim na imbakan ng mga Sharknado DVD. Sa halip nakakita siya ng isang kahon at kung ano ang nasa loob nito ay nakakainis kay Sakuta dahil hindi ito ang kanyang inaasahan. Pagkatapos umuwi si Sakuta at sinabihan si Mai na dapat na niyang ayusin si Nodoka. Ang kanyang sagot ay nakakainis kay Mai at siya ay natutulog nang hindi nagbibigay sa kanya ng anumang pagmamahal. Makalipas ang ilang oras nanood si Sakuta ng horror film kasama si Nodoka at si Nodoka ay nagsimulang sumigaw sa takot. Sinabihan siya ni Sakuta na manood ng iba pang mga pelikula kasama si Mai sa kanila para talagang matutunan kung paano maging katulad ni Mai. Gustong umuwi ni Sakuta ngunit pinigilan siya ni Nodoka hiniling na manatili siya habang naliligo ngunit tumanggi si Sakuta dahil hindi niya ito niyaya na maligo kasama niya. Nang maglaon binati ni Kaide si Sakuta sa bahay habang siya ay nasa sahig na parang isang uod may itinatago mula sa kanya. Lumabas si Kaide na suot ang kanyang uniforme sa paaralan na may pagganyak na bumalik sa paaralan at pinagmamalaki ni Sakuta ang kanyang nakababatang kapatid na babae nakikita kung gaano siya katapang na palakihin ang kanyang trauma. Umuwi si Mai at binibigyan sila Sakuta at Nodoka ng tiket sa kanyang idolo na palabas. Pagkalipas ng mga araw bumalik si Nodoka sa set ng pelikula at sa pagkakataong ito ay isang paglalakad sa parke para sa kanya. Dinala ni Sakuta si Nodoka sa dalampasigan at pinuri ang kanyang trabaho ngunit tinanggihan ni Nodoka ang kanyang papuri dahil pakiramdam niya ay mas mababa pa rin siya sa kanyang kapatid. Nakatanggap si Nodoka ng tawag mula kay Mai at ibinigay ang telepono kay Sakuta. Sinabi ni Mai kay Sakuta na nakakuha siya ng voicemail mula sa kanyang ama na nagsasabing gusto niya itong makilala. Pagkatapos binigay ni Sakuta kay Nodoka ang tiket sa paparating na palabas ni Mai at ipinaalala nito kay Nodoka noong una niyang nakilala si Mai nakaramdam ng kilig at nakita kung gaano kahanga-hanga si Mai. Tanggap ni Nodoka na hindi siya maaaring maging katulad ni Mai at ngayon ay naudyukan na gumawa ng kanyang sariling pangalan bilang isang pop idol. Gusto niyang maging pangunahing singer ng grupo na may pag-asa na maipagmamalaki siya ng kanyang ina. Nang maglaon tinanong ni Nodoka si Sakuta kung mayroon siyang anumang mahirap na damdamin para sa kanyang pamilya para sa paggawa sa kanya ng pangunahing tagapag-alaga ng Kaide na iniwan siyang mag-isa ngunit sinabi ni Sakuta na hindi dahil naiintindihan niya ang kanilang sitwasyon. Pagkatapos sa loob ng katawan ni Mai nakita ni Nodoka ang kanyang ina at sinimulang tanungin siya ng matandang hag. Nagtatanong kung nasaan si Nodoka at narito nakita ni Nodoka kung gaano ka-protective ang kanyang ina para sa kanya. Makalipas ang mga araw nakilala ni Sakuta ang kanyang ama at may awkwardness sa pagitan nila. Sinabi ni Sakuta sa kanyang ama kung paano unti-unting bumubuti si Kaide at may pagnanais na bumalik sa paaralan at ito ay nakalulugod sa ama. Tinanong siya ni Sakuta kung ano ang pakiramdam ng pagiging isang magulang ngunit sinabi niya sa kanya na maging mapagpasensya at isiwalat ang isang nakakahiyang nakaraan kung saan minsan siya ay nakatulog habang nasa kalagitnaan ng pagpapalit ng pupi na diaper ni Sakuta. Makalipas ang ilang linggo pumunta sina Sakuta at Nodoka sa idol concert ni Mai. Nagsimulang mag-perform ang mga idolo na binibigyang takbo ng Blackpink ang kanilang pera habang matamang nanunood si Nodoka. Sa panahon ng intermission ang mga idolo ay nagsimulang magbiro tungkol sa kung paano silang lahat ay gumaganap habang nagkokomando habang ang kanilang pawis ay umaago sa kanilang matamis na pisngi ng idolo. Pagkatapos ay nagsagawa sila ng pangalawang kanta na pinamagatang na mas mahusay kaysa sa anumang cheesy ass na kanta na inilalabas ni Justin Bieber. Pinapanood sila ni Nodoka na nagpe-perform at humanga siya sa performance ni Mai.
Pagkatapos ay inanunsyo ng idol group na magkakaroon ng pagkakataon si Nodoka na makuha ang kanyang unang single album at habang masaya ang lahat nagagalit si Nodoka. Nang maglaon nakita ni Nodoka ang kanyang sariling ina na binabati si Mai sa loob ng kanyang katawan na sinasabi sa kanya kung gaano siya ka-proud at lalo pang lumala ang pakiramdam ni Nodoka nakikita kung paano mas gusto ng kanyang sariling ina si Mai kaysa sa kanya. Pagkatapos ay hiniling ni Nodoka na pumunta sa dalampasigan at nagsimulang tumakbo palayo sa dagat sinusubukang lunurin ang sarili. Pinigilan siya ni Sakuta at nagsimula siyang sabunutin pakiramdam na hindi siya kailangan sa mundong ito. Sinabi sa kanya ni Sakuta na malulungkot si Mai na malaman na ang kanyang kapatid na babae ay nalunod sa dagat ngunit si Nodoka ay tumangging maniwala sa kanya dahil sa tingin niya ay kinasusuklaman siya ni Mai kaya ipinakita sa kanya ni Sakuta ang patunay. Dinala ni Sakuta si Nodoka pabalik sa apartment at binuksan ang kahon sa cabinet. Nasa loob ang lahat ng mga liham na isinulat ni Nodoka kay Mai at ito ay patunay na mahal siya ni Mai. Ibinunyag ni Nodoka na isinulat niya ang mga liham ng sanggol na ito noong panahong hindi niya naiintindihan ang konsepto ng pagkakaroon ng magkakaibang mga ina. Akala niya ay nang-iistorbo lang siya kay Mai sa mga sulat niya dahil napagtanto niyang hindi niya ito tunay na kapatid. Biglang tinawag ni Sakuta si Mai at nag-pop up siya matapos marinig ang lahat. Ikinwento ni Mai sa kanyang panig ang kwento kung paano nagbigay sa kanya ang mga liham ni Nodoka ng katapangan at motibasyon na patuloy na gumiling sa kanyang trabaho sa kabila ng kung gaano ito kahirap at nakakapagod. Nagsimulang umiyak si Nodoka at pinasalamatan siya ni Mai sa pagiging isang dakilang kapatid. Nagsimulang sumigaw si Nodoka nagtatanong kung bakit maaaring maging mas mahusay si Mai kaysa sa kanya sa pagiging kanya at nagalit si Mai na sampelan si Sakuta bilang paglabas niya ng galit. Sinabi sa kanya ni Mai na kailangang manatiling perpekto ang mukha ni Nodoka para sa kapakanan ng lahat ng lalaking tagahanga na nanunood. Pagkatapos ay isiniwalat ni Mai ang katotohanan tungkol sa ina ni Nodoka kung paano sa kabila ng kanyang malamig na pag-uugali nanginginig siya sa takot nag-aalala kung masaya ba si Nodoka sa kanyang buhay o hindi. Lalong nagalit si Nodoka sumisigaw na ang gusto lang niya ay ngumiti at mahalin siya ng maayos ng kanyang ina. Niyakap siya ni Mai at si Nodoka ay nagsimulang umiyak na parang bata humihingi ng tawad sa kanyang ina. Tinanggap ni Nodoka ang katotohanan na hindi niya kailangang maging katulad ni Mai at bigla silang bumalik na mukhang kakaibang bersyon ng Freaky Friday. Nagsimula na silang magdiwang at masaya si Sakuta na bumalik na sa normal ang baby mama niya. Kinabukasan na pagpasyahan ni Futaba at Sakuta na ang dahilan kung bakit sila lumipat ay dahil gusto ni Nodoka na matulad kay Mai ngunit kasabay nito medyo naiinggit din si Matt kay Nodoka dahil sa pagkakaroon ng isang ina na nagmamalasakit sa kaibuturan. Pagkatapos pumunta si Sakuta sa apartment ni Mai handang maghamon sa kanyang matamis na pisngi ngunit nasira ang kanyang mga plano dahil si Nodoka ay magsisimulang manirahan doon. Pinasalamatan siya ni Nodoka sa pagligtas sa kanya mula sa pagkalunod at sinabi kay Sakuta na naiintindihan na niya ngayon kung bakit nakatiklop si Mai sa kanyang mga wreath. Nag-walkout si Matt na may masamang balita na naging viral ang kanilang relasyon. Pagkatapos ito ay ang malaking pagtakas mula noong pagsubok kay O.J. Simpson at ang media ay nagsimulang magtanong kay Mai tungkol sa kanyang kasintahan. Humihingi ng paumanhin si Mai sa kontrobersyang nakaapekto sa kanyang pelikula ngunit sinimulan niyang patengkaden si Sakuta at kung paano siya naging dahilan kung bakit siya bumalik sa showbiz. Inilagay ni Matt ang media sa kanilang lugar na sinasabi sa kanila na iwanan ang kanyang asawang mag-isa mula sa mata ng media at ito ay nagbigay inspirasyon kay Con-Aid na gumawa ng mas mahusay sa kanyang sarili. Makalipas ang isang buwan bumalik sa normal ang lahat at masaya si Mai na wala sa panganib ang kanilang relasyon. Sinimulan ni Sakuta na lagyan ng glazing si Mai mula ulo hanggang paa iniwan si Jog para isulat kay Jog kung gaano siya kahanga-hanga bilang isang kasintahan at kung paano siya ang pinakamaswerteng lalaki sa planeta. Tinanong ni Sakuta si Mai na ganoon din ang nararamdaman niya at sinabi sa kanya ni Mai na mahal niya siya ng higit pa sa napagtanto niya. Sila ay pumunta sa kanilang magkahiwalay na paraan at si Sakuta ay nakahanap ng isang liham mula kay Shoko na humihiling na makipagkita. Alam niyang ang totoong Shoko ang nagpadala sa kanya ng sulat ang Shoko na minahal niya. Pagkatapos ipinakita ni Sakuta ang liham kay Futaba at tinanong siya kung paano niya dapat lapitan ang sitwasyong ito. Sinabihan siya ni Futaba na ipaalam muna kay Mai ngunit hindi alam ni Sakuta kung paano. Pakiramdam niya kung si Mai ang nasa posisyon niya mararamdaman niyang niloloko si Mai na nakikipagkita sa kanyang childhood crush. Biglang ibinunyag ni Futaba na sinisiraan niya siya kay Mai sa pamamagitan ng text at lumabas si Mai para pag-alitan si Sakuta.
Hiniling sa kanya ni Mai na bumalik ng 6:00 pagkatapos makilala si Shoko at nalilito si Sakuta kung bakit hindi siya nagseselos. Ipinaliwanag ni Mai na curious din siya sa dalawang Shoko at kung paano siya ang taong nagligtas sa kanyang nobyo. Nang makita kung gaano kahanga-hanga si Mai, bumangon si Sakuta, tumakbo sa bintana at sumigaw kung gaano niya kamahal si Mai habang pinapahiya si Mai. Pagkatapos hinalikan siya nito ngunit tinanggihan siya nito at sinabihan siyang humalik sa damo. Pagkatapos hiniling ng isa sa mga matandang kaibigan ni Kaide si Kano si Sakuta na makipag-usap ng pribado. Hiniling ni Sakuta kay Mai na makipagkita kay Shoko habang kausap niya si Kano. Pagkatapos ibinuhos ni Kano ang kanyang puso tungkol sa kung paano siya nagkasala na hindi napigilan ang pambubuli kay Kaide at ipinaalam kay Sakuta na pagkatapos na huminto si Kaide sa pag-aaral nakuha ng mga bully ang nararapat sa kanila na nabully din. Nakonsensya pa rin si Kano at nagtanong kung maaari niyang makipagkita kay Kaide upang makita kung ano ang kalagayan niya ngunit tinanggihan ni Sakuta ang kanyang ideya, nag-aalala na ito ay magpapalala sa mga bagay. Sa tabing dagat hindi nagpakita si Shoko at nagpasya si Sakuta na umuwi kasama si Mai ngunit hindi bago mag-iwan ng mensahe sa buhangin para kay Shoko na sinasabing mas maganda ang kanyang pisngi para pumalakpak ngayon. Sa bahay na may buong kasabikan, ipinakita ni Kaide kay Sakuta ang kanyang mga layunin para sa taon na may motibasyon siyang bumuti. Binasa sila ni Sakuta at karamihan sa kanila ay si Kaide na gustong maging bagong bawal na baby mama ni Sakuta ngunit isa sa kanila ang nagsabi na gusto niyang pumasok sa paaralan. Naantig ang pakiramdam, hinikayat ni Sakuta si Kaide na magsimula sa maliit bago pumasok sa paaralan at iminumungkahi ni Sakuta na makakita ng mga pande na lalong nagpa-excite sa kanya. Sa hapunan pinuntahan ni Mai si Gordon Ramsay na may dalang pagkain at determinado si Kaide na matutong magluto tulad niya. Biglang tinawag sila ni Shoko at sinagot si Sakuta. Ito pala ay ang nakababatang Shoko at tinanong siya ni Sakuta kung nagpadala ba siya sa kanila ng sulat na humihiling na magkita at sinabi ni Shoko na hindi. Pagkatapos tinanong ni Kaide si Sakuta kung maaari niyang sagutin ang susunod na tawag sa telepono mula sa Shoko upang matupad ang isa sa kanyang taunang layunin. Humanga si Mai na makita ang determinasyon ni Kaide na magpakabuti at nagmumungkahi na magsanay sa pagsagot sa mga tawag mula sa kanya. Pagkatapos tumawag si Mai at natakot si Kaide sa tugtog ngunit nag-ipon siya ng lakas ng loob at sinagot ang tawag. Binabati siya ni Mai sa ngayon na may katapangan na sumagot ng mga tawag ngunit si Kaide ay bumagsak at nilalagnat. Kahit sa kanyang kalagayan, ngumiti si Kaide sa kanyang mahalagang ngiti at sinabi sa kanila na hindi na siya makapaghintay na lumabas para makita ang mga panda. Nang maglaon sinuri ni Sakuta si Kaide na natutulog at nakita niyang may pasa ito sa kanyang leeg mula sa kung saan. Sa isang panaginip binigyan ni Shoko si Sakuta ng ilang pampatibay loob na maging mas mabait na tao at nagising si Sakuta mula sa panaginip na iyon na may luha sa kanyang mga mata at jeez. Pagkaraan ng mga araw tinanong ni Kuba si Sakuta kung okay lang siya at sinubukan ni Sakuta na itaas ang kanyang timbang mula sa kanyang pag-aalala ngunit alam ni Koka na nagsisinungaling siya. Hiniling niya sa kanya na tulungan siyang magbuhat ng tangke ng serbesa at sinabi ni Koka ang ilang cheesy na linya na nagpapawala kay Sakuta. Ipinaliwanag niya na sinasabi niya ito sa iba sa bawat oras at ngayon ay nahihiya na malaman na ginawa siyang tunog ng isang matandang babae na nagpipipe. Pagdating sa bahay nakita ni Sakuta si Kaide na sinasagot ang tawag mula kay Mai. Pinasasalamatan ni Sakuta si Mai sa pag-aalaga sa kanyang kapatid na babae at si Mai ay sumugod kay Kaide na sinasabi kay Sakuta na ang kanyang kapatid na babae ay may bagong anunsyo. Pagkatapos ipinakita ni Kaide kay Sakuta ang kanyang hakbang-hakbang na plano para ihanda ang sarili sa paglabas. Pagkatapos sinimulan ni Kaide ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagpili ng mga cute na damit kasama si Mai at nakita ito ni Sakuta bilang isang hakbang na palapit para gumaling si Kaide. Pagkatapos niyang makuha ang kanyang mga damit ipinakita ito ni Kaide kay Sakuta at hiniling na lumabas. Tinutulungan ni Sakuta si Kaide ng sunod-sunod mula sa pagpili ng sapatos at paggamit ng kanyang likod bilang panangga para kay Kaide. Hinihikayat siya ni Sakuta na maging matapang gamit ang kanyang mga kapatid na korona at sinabi sa kanya na okay lang na sumuko. Nagsisimulang manginig ang boses ni Kaide at tumanggi siyang sumuko dahil sa takot na ang lahat ay mananatiling ganito magpakailanman kung saan hindi siya makamove forward. Pagkatapos binuksan ni Sakuta ang pinto ngunit tumanggi si Kaide na buksan ang kanyang mga mata. Si Sakuta ay humakbang muli sa labas at si Kaide ay nagsimulang magpanik, humihiling kay Sakuta na huminto ngunit binitawan siya ni Sakuta at binuksan ni Kaide ang kanyang mga mata upang makita na sila ay nasa labas.
Napagtanto ni Kaide na niloko siya ni Sakuta at napaluhod siya sa pag-iyak hindi dahil sa galit o lungkot kundi dahil masaya siyang makalabas. Napaluha si Sakuta at inaalo ang kanyang kapatid. Pagkatapos naging maayos ang lahat kung saan unti-unting lumalabas si Kaide hanggang sa makakain na siya sa lugar ni Mai at makapaglaro pa sa parke. Makalipas ang isang buwan inihaw ni Futaba si Sakuta dahil sa pagiging siskon niya ngunit pinuri siya sa pagiging isang mahusay na kapatid. Nang maglaon sumakay si Kaide sa isang tren kasama ang iba at tumanggi siyang pakawalan ang kanyang kapatid dahil sa takot sa kilabot. Sinabihan siya ni Sakuta na tumingin sa labas at nakita niya ang dagat sa pagkamangha pagkatapos ng mahabang panahon na hindi sila nakikita. Pagkatapos nag-enjoy sila sa picnic sa dalampasigan habang kumakain ng rice balls at nagkukulitan. Biglang sumulpot si Kano ngunit hindi naaalala ni Kaide ang dati niyang kaibigan sa paaralan. Masakit ang Kano ngunit ipinaliwanag ni Sakuta na wala ang mga alaala ni Kaide. Ilang taon na ang nakalilipas pumasok si Sakuta sa kanyang kapatid na si Kaide na biglang nagsimulang sabunutin nang makita si Sakuta hindi naaalala kung sino siya o anumang bagay sa paligid niya. Napagpasyahan ng mga doktor na si Kaide ay may isang uri ng sakit na dulot ng stress kung saan nawalan siya ng kamalayan sa kanyang sarili ganap na nawala ang kanyang mga alaala at nanganak ng isang ganap na bagong tao. Napagpasyahan ni Sakuta na si Kaide mismo ang pumutol sa isang bahagi ng kanyang memorya kung saan siya ay binubuli ng kanyang mga kaibigan upang protektahan ang kanyang sarili. Noong una nag-aalangan si Sakuta na kausapin si Kaide nang makitang wala na ang kanyang kapatid na babae na iba ang kasalukuyang Kaide sa matandang Kaide. Nakakabaliw si Sakuta sa pamumuhay kasama ang ibang tao sa katawan ng kanyang kapatid. Hanggang sa isang araw umuwi siya kay Kaide na may mga pasa sa katawan at unti-unting nawawala ng katinoan ang kanyang ina hindi matanggap ang pagkawala ng kanyang anak. Isang gabi nakaramdam si Sakuta ng kirot sa kanyang katawan at isang parang tigre na peklat ang nabuo sa kanyang dibdib. Tumanggi ang doktor na paniwalaan ang kwento ni Sakuta itinuring itong isang kasinungalingan at inakusahan si Sakuta na sinaktan ang kanyang sarili tulad ng isang nerbyosong teenager. Pagkatapos sumilip si Sakuta sa dalampasigan at doon niya nakilala si Shoko na nakinig sa kanyang mga salita at naniwala sa kanyang kwento. Mula noon patuloy na nakilala ni Sakuta si Shoko unti-unting nahulog sa kanya at tinanong siya kung bakit siya naniniwala sa kanyang kwento. Sinabi ni Shoko kay Sakuta ang dalawang mahahalagang aral at iyon ay isa lahat ng iba't ibang laki ng gatas na pitchel ay magandang pitchel at dalawa na ang bawat tao ay nabubuhay sa kani-kanilang sariling mundo at ang pinakamagandang bagay na magagawa ng sinuman bilang isang tao ay ang maging mabait habang nabubuhay sa sarili nilang mundo katabi ng mundo ng ibang tao. Si Shoko ay nabubuhay araw-araw sinusubukang maging mas mabait na tao mula noong nakaraang araw at nabuksan nito ang mga mata ni Sakuta. Umiiyak si Sakuta sinabi kay Shoko na gusto niyang matulad sa kanya bilang isang taong mabait at matulungin sa ibang tao at sa sakit na kanilang tinitiis. Pagkatapos binigyan ni Sakuta si Kaide ng isang notebook kung saan maisusulat niya ang lahat ng nararamdaman niya. Tinanggap niya ang kasalukuyang Kaide kung sino siya at napaiyak siya nang makitang naiintindihan ni Sakuta ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos naghiwalay sila ni Sakuta inaalagaan si Kaide habang inaalagaan ng ama ang ina at sinabi ng ama kay Kaide na hihintayin siya ng kanyang mga magulang. Sa loob ng ilang panahon gusto pa rin ni Sakuta na bumalik ang lumang Kaide ngunit sa kalaunan nagsimula siyang mag-alala tungkol sa kung ano ang mangyayari sa bagong Kaide kung babalik ang dati. Humingi ng paumanhin si Sakuta kay Mai sa pagtatago ng impormasyong ito at kung si Mai dito ngunit nais niyang sinabi sa kanya ni Sakuta ng mas maaga. Kinabukasan nagising si Kaide na naka-arko ang likod umaasang gagawa si Sakuta ng isang babae mula sa kanya. Ngunit napansin ni Sakuta ang mas maraming pasa sa kanyang katawan. Nang maglaon nalaman ni Sakuta na si Mai ay magsushooting ng isang pelikula sa malayo at sinabi sa kanya ni Mai na tawagan siya kung may masamang mangyari. Umuwi si Sakuta sa kanyang kapatid na babae na sinusubukan ang kanyang mga damit sa paaralan at hinihiling sa kanya na ihatid siya muli sa labas. Masama ang pakiramdam ni Kaide dahil hindi niya alam kung sino si Kano at napagtanto niyang si Kano ay isang taong kaibigan ng matandang Kaide. Nag-iwan si Kano ng isang libro para ibigay ni Sakuta kay Kaide na isang libro na minsang hiniram ni Kano kay Kaide ngunit hindi na binalik. Binuksan ni Kaide ang aklat at nakita ang isang tala sa loob nito at ang tala ay nagpaalala at nag-collapse kay Kaide. Nang maglaon dinala si Kaide sa ospital at ipinaalam ng mga doktor kay Sakuta at sa kanyang ama na may posibilidad na bumalik ang kanyang alaala. Pagkatapos nagising si Kaide at gumaan ang loob ni Sakuta nang makitang hindi nagbago si Kaide.
Ipinaalam ni Sakuta kay Mai ang mga nangyayari at narinig ni Kaide ang lahat ng sinasabi ng kanyang kapatid kay Mai. Nang maglaon sinabi ni Sakuta kay Kaide na maaari siyang humingi ng anumang bagay upang ipagdiwang ang kanyang paglaya mula sa ospital. Iminumungkahi ni Sakuta na makita ang mga panda ngunit nais ni Kaide na pumasok sa paaralan. Pagkatapos hiniling ni Sakuta sa kanyang ama na tulungan siyang ibigay ang hiling ni Kaide at pumayag siya. Hiniling ng ama kay Sakuta na ipakilala siya sa kanyang kasintahan at pumayag si Sakuta na gawin ito mamaya. Kinabukasan nalaman ni Sakuta na aalis si Mai ng ilang linggo para sa kanyang trabaho at nangakong gagamitin niya ang kanyang larawan para tulungan siyang matulog gabi-gabi. Tinanong ni Nodoke si Sakuta kung natatakot ba siya tungkol sa buong sitwasyon ni Kaide at inamin ni Sakuta na bilang isang nakatatandang kapatid na lalaki trabaho niya na laging magmukhang cool sa harap ng kanyang nakababatang kapatid na babae sa kabila ng pagiging takot niya kapag hindi ito nakatingin. Pagkatapos isang school counselor na nagngangalang Tomo ang bumisita kay Kaide at nagbigay sa kanya ng mga mungkahi kung saan magsisimula kung gusto niyang bumisita sa paaralan habang hinihikayat siyang maging mas mahusay. Kinabukasan inipon ni Kaide ang kanyang lakas ng loob at pumasok siya sa paaralan habang sinasamahan siya ni Sakuta. Nakikita niya ang ilang mga estudyante na tumatawa at natakot siya iniisip na pinagtatawanan siya ng mga ito. Pagkatapos ng ilang hakbang nagpa siya silang sumuko. Pagkaraan ng mga araw sinubukan nilang muli at naiinip si Kaide. Pakiramdam niya ay hindi ito sapat at nakita ni Sakuta na kumakalat ang kanyang mga pasa. Sinubukan niyang pabayaan siya ngunit tumakas siya sinabi sa kanya na wala na siyang oras na dahan-dahan at napagtanto ni Sakuta na alam niya ang tungkol sa pagbabalik ng matandang Kaide. Natakot si Kaide na makita ang ilang mga babae sa paaralan at ang kanyang mga pasa ay nagsimulang kumalat pa. Nagsisimula siyang umiyak nagtatanong kung bakit hindi niya magawa. May sapat na si Sakuta at sinisigurado niyang papasok siya sa paaralan. Dinala ni Sakuta si Kaide sa isang paglalakbay sa istasyon ng tren at napunta sa zone na ikinagulat ni Kaide. Nasa sabik siyang makita ang mga panda at iba pang mga hayop kasama si Haram na nakangiti mula sa langit. Nang maglaon sinabi ni Sakuta kay Kaide na maaari siyang bumalik anumang oras at bibigyan siya ng taunang zoo pass na nagpapasigla sa kanya sa ideya na makakita ng higit pang mga hayop sa zoo. Sa gabi nakakabili si Kaide ng ilang puding at dumaan sila sa ibang landas dinadala si Kaide sa paaralan. Umakyat si Sakuta sa gate at niyaya si Kaide na sumilip sa loob. Naglalakad sila sa paligid ng mga bulwagan tumitingin sa loob ng mga silid-aralan at hinihiling ni Kaide na sa susunod na pagpasok niya sa isang paaralan ay nasa araw. Pagkatapos plano nilang ipagdiwang ang pagkumpleto ng mga layunin ni Kaide ngunit sa susunod na araw nagising si Kaide na may isang ganap na naiibang aktor ng boses at napagtanto ni Sakuta na ang lumang Kaide ay bumalik. Sinubukan ni Mai na makipag-ugnayan kay Sakuta matapos marinig si Kaide na pumasok sa paaralan noong isang gabi ngunit hindi siya sumasagot. Tinawagan ni Sakuta ang kanyang ama at ipinaliwanag sa kanya na nakuha ni Kaide ang kanyang mga alaala at hiniling sa kanya na pumunta sa ospital para kay Kaide. Pagkatapos sinabi ng doktor sa kanila na hindi naaalala ni Kaide na mayroon siyang amnesia at dapat siyang manatili sa ospital para sa karagdagang pagsusuri. Nagsimulang magsalita si Kaide tulad ng dati at pinaiyak nito ang kanyang ama sa tuwa. Si Sakuta ay lumabas sa silid ng pasyente at nagsimulang magmumok tumakbo palayo at umiyak ng desperadong. Nagsimula siyang magmura nagtaya para sa iba pang Kaide na bumalik at puntahan ang mga panda na kasama niya. Biglang nagsimulang dumyugo si Sakuta mula sa kanyang dibdib at si Shoko ay tumulong sa kanya na parang multo na wala saan. Dinala niya si Sakuta sa kanyang tahanan at sinubukang pakalmayan siya pinalitan ang kanyang damit upang suriin ang kanyang sugat. Sa isang nalulumbay na estado sinabi niya kay Shoko na wala siyang silbi ngunit sinabi sa kanya ni Shoko na ginawa niya ang kanyang makakaya sa kung ano ang mayroon siya. Idinagdag ni Shoko na mahal siya ni Kaide at pinahahalagahan niya ang bawat sandali kasama ang kanyang kapatid bago siya nawala. Pagkatapos kinuha ni Shoko ang tala-arawan ni Kaide at nagsimulang magbasa tungkol sa kung paano naramdaman ni Kaide na nakahiwalay sa lahat ng makita nila siya bilang isang estranghero sa katawan ng kanilang anak na babae ngunit si Sakuta ang naroon para sa kanya hinahayaan siyang maging Kaide. Isinulat niya ang lahat tungkol sa kung paano nagsimula ang kanyang kapatid na lalaki sa high school nakuha ang kanyang unang trabaho bumili ng mga panda DVD para sa kanya at ginawa ang kanyang sarili sa isang palabas sa usok ng isang kasintahan. Alam ni Kaide na sa kaibuturan ng puso nagsisisi si Sakuta na hindi siya natulungang mabuli at kapag nawala siya pagsisisihan din niya ito kaya't ginawa ni Kaide ang kanyang mga layunin.
Nilikha niya ito na nagnanais na makamit ito kasama si Sakuta sa tabi niya. Gusto niyang hindi niya pagsisihan ang pagkawala niya sa huli pagkatapos ng lahat ng magagandang alaala na magkasama sila. Sa halip na lumuha gusto niyang ngumiti ang kanyang kapatid sa tuwing naiisip siya nito at humingi siya ng kaunting panahon para makamit niya ang layuning iyon. Matapos ang lahat ng mga kamangha-manghang bagay na naranasan ni Kaide, pinasalamatan niya si Sakuta para dito at isinulat niya sa kanyang diary na mahal niya siya noon ngayon at magpakailanman. Nagsimulang umiyak si Sakuta ngunit tinanggihan niya ang kanyang sariling mga emosyon at luha upang hindi ipagkanulo ang nais ni Kaide na makita siyang ngumiti. Kinabukasan nagising siya sa isang tala mula kay Shoko na nagsasabi sa kanya na uuwi na siya. Pagkatapos ang kanyang tiyan ay gumuho at sinimulan niyang kainin ang lahat ng kanyang mahahanap habang tumatawa na parang baliw. Nag-iwan ng mensahe si Mesa na hinihiling sa kanya na sabihin sa kanya kung nakarating si Kaide sa paaralan. Tinawagan siya ni Sakuta at sinabi sa kanya ang lahat at kung paano hindi naalala ni Kaide ang anuman sa nakalipas na 2 taon. Tinanong ni Mei kung okay lang si Sakuta at nagpeke siya ng ngiti na sinasabi sa kanya na ayos lang siya. Nang maglaon sinimulan na ni Sakuta ang pagbibiro sa kanyang kapatid na babae at tinanong siya kung gusto niya ang mga panda. Sinabi niya na oo at hiniling sa kanya ni Sakuta na makita ang ilang mga panda kasama niya. Tumawag siya ng isang wimp na hindi makakakuha ng anumang mga asong babae para sa pagtatanong sa kanyang sariling kapatid na babae na makipag-date ngunit sinabi niya sa kanya na mayroon na siyang kasintahan na ikinagulat ni Kanata. Pagkaraan ng ilang araw hindi na muling nagpakita ang nakatatandang Shoko at nagtataka si Sakuta tungkol sa kanyang pag-iral. May teorya si Futaba na sumali si Sakuta sa Fight Club at si Shoko ang kanyang Tyler Durden ngunit ayaw niyang paniwalaan ito. Pagkatapos dumating si Mei sa kanyang apartment at handa na si Sakuta na sa wakas ay ibuka ang kanyang mga paa at palilipad sa cloud sham. Nakita ni Mei ang mensahe ni Shoko at hiniling kay Sakuta na magpaliwanag. Sinusubukan niyang ipaliwanag na ang kanyang adobo ay palaging nakatago sa pagitan nila ni Shoko ngunit si Mei ay nabalisa pa rin at umalis. Hinabol siya ni Sakuta at nakita siyang umiiyak. Sinusubukan niyang aliwin ito ngunit tinanggihan niya ito at umalis. Pagkatapos patay na si Sakuta sa loob at napansin ng kanyang mga kaibigan na wala na siya rito. Nakilala ni Sakuta si Nodoka at pinagalitan niya ito dahil sa pagiging walang ulong bufon na ang utak ay nasa pagitan ng kanyang mga binti. Ibinunyag niya na ang gusto lang ni Mei ay pasayahin siya sa pinakamahirap na panahon at ang kanyang kaarawan ay ngayon. Ibinalik ni Sakuta ang kanyang chat face sa laro at pumunta sa kung saan kinukunan ni Mei ang kanyang pelikula. Sumakay siya ng tren at tumatakbong parang Forrest Gump para hanapin siya. Pagkatapos nakita siya ni Mei doon at dinala siya sa kanyang kotse. Nalaman niya na ang kanyang kasintahan ay isang romantikong tulala na hindi nagdala ng pera para makauwi kaya kinabit niya ito at pinakuha siya ng isang hotel kasama ang mga tauhan. Sinabi ni Sakuta ang kanyang maligayang kaarawan at binibigyan sila ng ahente ni Mei ng 15 minuto para sa kanilang date. Tinitingnan nila ang lungsod at ginamit ni Sakuta ang kanya at ibinahagi ang kanyang jacket sa kanya. Humihingi siya ng paumanhin sa pagiging isang masamang nobyo na hindi pinahahalagahan ang kanyang pagsisikap, ngunit humihingi din siya ng paumanhin dahil wala siya para sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan. Sinasabi niya sa kanya kung gaano siya kasaya na kasama niya ito ngayon dahil gusto rin niyang nandyan siya para sa kanya. Pagkatapos hiniling niya sa kanya na ipikit ang kanyang mga mata senyales ng isang halik ngunit sa huli ay naipit siya bilang kanyang gantimpala na nagising sa kanyang panloob na pagnanasa na mapagmahal sa sakit tulad ng isang blonde na crusader mula sa ibang mundo. Pagkatapos pinasalamatan ni Kaide si Sakuta at sinabi sa kanya na gusto niyang pumasok sa paaralan dahil hindi na siya natatakot alam na kasama niya ang kanyang kapatid.